Pagkatapos ng apokalipsis, 10,000 na lang ang natirang tao sa buong mundo. Kailangan nilang magsikisikan at magkompetensya para mabuhay sa isang malaking bunker. 144 na palapag ang lalim sa ilalim ng lupa, lahat ng hindi sumusunod ay pinarurusahan sa pamamagitan ng pagtatapon sa labas. Haharapin nila ang nakalalasong hangin. Napapaligiran ng wasak at gibang tanawin. Sa ganitong kawalan ng pag-asa, makakaligtas pa kaya ang tao? Sa ganitong mapanganib na mundo, sa unang bahagi, ang bida, si Juliet, ay lumaki sa isang mundo ng bunker na may mahigpit na pagkakahanay. Ang mga nakatataas na opisyal ay may sariling silid at araw-araw ay nagtatamasa ng sariwang karne at gulay. Samantalang si Juliet, bilang residente ng pinakamababang palapag, ay tanging mabibigat na gawain lamang ang ginagawa. Mula nang itayo ang silungan, nagtakda na ito ng mahigpit na mga patakaran. Isa na rito ay ang hindi dapat sabihin sa publiko na gustong umalis sa silungan dahil ang mundo sa labas nito ay puno ng nakalalasong hangin. Sino mang lalabas ay mamamatay. Hanggang sa isang araw, ang kasintahan ni Juliet ay biglaang namatay sa misteryosong paraan. Sa investigasyon mo para malaman ang katotohanan, natuklasan mo ang hard drive na iniwan niya. Ito ay isang anti-gang bagay mula pa noong unang panahon at isa rin sa mga ipinagbabawal sa bunker. Pero si Juliet, na may pagkarebelde, ay naghanap ng taong makakapag-decode ng laman ng hard drive. Sa loob nito, hindi lang nakaimbak ang blueprint ng istruktura ng bunker, kundi mayroon ding isang mahalagang video na nagpapakita ng mga bundok at ilog. Sa malinaw na tubig, naniniwala si Juliet na ito ang tunay na mundo sa labas ng bunker. Ang pamunuan ay nagsisinungaling at nanlilinlang sa lahat para pigilan ang sinuman na palihim na lumabas ng bunker. Dahil sa kanyang kahusayan at galing sa pagkukumpuni, si Juliet, mula sa isang mekaniko sa pinakamababang palapag, ay unti-unting umakyat sa posisyon ni Paul. Habang mas mataas ang kanyang pwesto, mas marami siyang nakakasalamuhan na makapangyarihang tao. Mas marami rin siyang nalalaman na sikreto kaysa sa mga tagapamahala na dapat sanay mas nakatataas. May kapangyarihan at kaalaman sila, pero sa totoo lang, mga mapagpaimbabaw sila. Kaya lalong tumitibay ang mga hinala ni Juliet tungkol sa mundo sa labas, pero ang kanyang pag-iimbestiga sa katotohanan ay nakaapekto sa pundasyon ng pamumuno ni Lucas. Lumalala ang alitan sa pagitan nilang dalawa. Si Juliet, na nag-iisang nakatayo, ay tuluyang nabigo laban sa napakalaking kapangyarihan ng Departamento ng Hustisya. Para sa kaligtasan ng kanyang mga kaibigan at kasamahan, napilitan siyang makipagkasundo at tanggapin ang parusa na pagpapatapon mula sa bunker. Ayon sa matagal ng tradisyon, bawat kriminal na ipinatapon ay may tungkuling linisin ng kamera sa labas ng bunker. Kung hindi, ang alikabok na magtatagal ay magiging dahilan para sa mga residente sa bunker na mawalan ng tanging paraan upang obserbahan ang mundo sa labas. Gayunpaman, itinapon ni Juliet ang basahan at tumangging maglinis. Sa mga sandaling iyon, matigas pa rin niyang iginigiit na ang imahe na nakikita ng mga tao sa screen ay pawang kasinungalingan, habang ang lunti ang bundok at ilog. Sa harap niya ang tunay na mundo, hanggang sa tumapak si Juliet sa lupa. Doon niya natuklasan na ang nakikita niya ang siyang ilusyon. Sa katotohanan, ang tiwangwang na mundo na nakikita ng bunker ang siyang totoo. Dahil protektado siya ng gawang bahay na tape, hindi siya katulad ng ibang mga taong nawalan ng buhay dahil sa nakalalasong hangin. Sa halip, nagpatuloy siya sa paglalakad pasulong. Hindi nagtagal, nagkaaberya ang ilusyon ng helmet. Sa wakas, nakita na ni Juliet ang tunay na mundo sa labas. Ang paligid ng bunker ay puro wasak at gibang lupa. Sa pagkasiphayo, pilit kinukubli ng babae ang takot sa kanyang puso. Matapos maglakad ng diretso, nakakita siya ng mga bakas ng aktibidad ng tao. Nagtataka si Juliet kung bakit walang suot na proteksyon ang mga bangkay na ito. Matapos lampasan ng isang maliit na burol, sa wakas ay nakita niya ang isa pang bunker. Puno ang paligid ng mga bangkay. Nakikita ang kalunos-lunos na kalagayan. Parang nagmula sa bunker na ito. Mukhang nagtataka si Juliet dahil hindi niya alam kung ano ang nangyari dito. Dahil sa pagdududa at pag-uusisa, nagpa siya si Juliet na pumasok sa bodega para mag-imbestiga. Siksikan din ang loob, kaya kailangan ni Juliet na maging maingat sa bawat hakbang. Bahagyang nakabukas ang pinto sa loob. Hindi kasya ang isang tao, kaya pinulot niya ang ilaw sa lupa at sinindihan. Sa wakas, nakita na niya ang paligid. Napansin niyang nakasara lang ang pinto. Sinubukan ni Juliet na itulak, pero hindi pa rin gumagalaw ang pinto. Buti na lang, may bakal na malapit. Ginagamit niya ang lahat ng lakas niya at ang bigat ng katawan niya.
Sa wakas, nabuksan din ang makapal na pintong bakal. Pagkapasok, isinara ni Juliet ang pinto para hindi makapasok ang nakal-alasong hangin. Sa puntong ito, napansin niyang sira na ang tape na nakatakip sa kanyang pulso. Medyo nadismaya si Juliet at dali-daling tumakbo sa dining hall at nakita ang salitang kasinungalingan sa screen. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at kumuha ng ilang gamit. Naghanda siyang bumaba sa repair room sa pinakaibaba, pero nang makalahati na siya, nahirapan ng huminga si Juliet. Paubos na ang oxygen sa kanyang protective suit, pero kailangan ng gamit para matanggal ang maskara. Kailangan mo lang gamitin ang bakal para basagin ang salamin. Huminga ng malalim si Juliet at dali-daling binuksan ang bote ng alak. Ang kasuotan niya na kapupulot lang ay masyado ng matagal na nalantad sa nakal-alasong hangin. Kailangan itong disimpektahin agad kaya binuhusan niya ng alak ang buong kasuotan. Matapos ayusin ang lahat, nagkaroon na ng oras si Juliet para magmasid sa paligid. Ang ayos dito ay halos kapareho ng kanyang silid. Pumasok siya sa isang silid tulugan at binasag ang salamin sa aparador. Sa loob nga ay may nakalagay na kamera. Parang kaugalian na ng lahat ng tagapamahala, ang subaybayan ang bawat kilos ng mga mamamayan. Nakahanap ng ilang kasuotang jacket sa bunker. Dali-daling lumabas si Juliet sa kanyang silid, nagtataka tungkol sa bunker na ito. Bakit walang nakaligtas at bakit may mga bakas ng pag-aaway saan man? Naalala ang malaking sulat sa kainan, parang nahulaan na ni Juliet ang lahat. Katulad ng lahat ng bunker, ang mga naninirahan sa pinakailalim dito ay matagal nang nabubuhay sa pang-aapi at pagsubaybay. Isang araw, natuklasan nila ang kasinungalingan ni Lucas, ang namamahala. Pinaniwalaan nilang walang nakal-alasong hangin sa labas, kundi isang malinis na mundo. Kaya nagkaisa ang mga residente sa pinakamababang palapag. Nag-alsa sila ng malaki, kahit sinira ng pamunuan ang tulay. Humantong ito sa Departamento ng Pagpapatupad ng Batas, pero hindi rin nila napigilan ang determinasyon at pagnanais. Sa kalayaan ng mga residente nang manalo ang mga residente sa pinakamababang palapag. Nagmadali silang lumabas ng bunker, at nakita nila ang nakakakilabot na tanawin na nakita ni Juliet. Bumabara ang mga butong puti sa lahat ng dako, lumalabas na puno nga ng nakal-alasong hangin ang atmosfera. Napakaswerte ni Juliet dahil mayroon siyang tape na ibinigay ng kanyang kinakapatid na ina. Sa hindi niya namamalayan, naalala niya ang maraming taon noon nang una niyang makilala ang kanyang kinakapatid na ina. Mula pagkabata, gustong-gusto ni Juliet ang magkumpuni ng iba't ibang makina. Labis itong ikinatuwa ng kanyang kinakapatid na ina. Dinala siya ng kanyang kinakapatid na ina sa kanilang bahay at inilabas ang isang anti-gang bagay. Labi mula sa nakaraang panahon para pag-aralan niya. Marahil dahil sa maliit na gawaing ito kaya ang binhi ng rebelyon ay sumibol sa puso ni Juliet. Isantabi muna ang magulong isipin. Ipagpatuloy niya ang pagtuklas sa kakaibang silid na ito. Nakatayo sa pinakamataas na palapag, nang tumingin si Juliet sa ibaba, nakita niya ang ilaw sa kabilang dulo ng tulay. Nagtataka siyang tumakbo papunta doon at sa dilim, tila may aninong dumaan sa kabilang panig. Tuwang-tuwa si Juliet dahil gusto niyang makahanap ng isang taong nakaligtas, para itanong ang sitwasyon dito. Hinaranggan na ang tulay, pero hindi sumuko si Juliet. Nakita niya ang bangkay na nakasabit sa tabi ng rehas. Hinatatak niya ito at sa kabutihang palad, nakakuha siya ng mahabang lubid. Itinali ni Juliet ang isang dulo ng lubid sa itaas na bahagi ng tulay, at hinawakan niya ang kabilang dulo. Sinubukan niyang gamitin ang lakas at momentum para makatawid, pero minamaliit ni Juliet ang haba ng naputol na lubid. Ang resulta, naputol ang lubid dahil sa paulit-ulit na pagkikiskis. Naabutan niya ang gilid ng tulay, pero masyadong makinis ang ibabaw para makakapit. Pagkatapos, nahulog siya sa ibaba, buti na lang at tubig ulan ang nasa ilalim ng cellar. Hindi pa rin makapaniwala si Juliet, kumakampay siya para makaahon sa tubig. Sa wakas, nakahawak siya sa isang lumulutang na drum ng langis. Nagpumilit si Juliet na umakyat sa hagdan, bumuhos ang walang katapusang pagkadismaya. Kaya napasigaw sa sama ng loob ang dalaga. Pero alam ni Juliet na kailangang magpatuloy ang pagtuklas. Kailangan niyang humanap pa ng katotohanan tungkol sa silong na ito. Pagkatapos magpalit ng damit, pumunta si Juliet sa ipinagbabawal na lugar sa ilalim ng lupa ng silong. Naalala niya noong bata pa siya, noong unang punta niya rito kasama ang mga kaibigan niya. Maraming nakaukit na mga sulat sa pader na naiwan mula sa sinaunang panahon. Sabi ng kaibigan niya na minsan siyang nakatulog at naiwan dito. Sa sitwasyong tiyak na mamamatay na, natagpuan ng kaibigan niyang iyon ang paraan para mabuhay. Sa pag-iisip nito,
Parang nabigyan ng dagdag na lakas ng loob si Juliet. Napunta na naman siya sa dulo ng putol na tulay dahil hindi niya kayang mag-swing. Kaya nagpa siyang gumawa ng simpleng tulay gamit ang mga tira-tirang materyales. Pinagdugtong niya ang mga tubo at alambre. Dahil walang lubid para patatagin, plastik ang ginamit niya. Sa isang kisap mata, nakagawa siya ng tulay na bakal. Pero hindi madaling ilipat ito sa kabilang dulo. Buti na lang at maraming lubid dito. Isinabit ni Juliet ang isang dulo ng tulay sa ere para ang kabilang dulo ay mapalapit sa gilid ng tulay. Nang masigurong tama na ang distansya, bigla niyang binitawan ang lubid. Dahil sa gravity, nagkadugtong ang tulay. Nagdikit ang dalawang dulo ng putol na tulay. Hindi naghiyawan sa tuwa si Juliet dahil alam niyang hindi maaasahan ang ginagawa niya. Maingat siyang nagtali ng panigurong lubid sa kanyang baywang. Huminga siya ng malalim at humakbang ng malaki sa gawang bahay na tulay. Paminsan-minsan, may naririnig na pag-crack sa mga dugtungan kaya hindi makahinga ng malalim si Juliet. Dahan-dahan siyang gumalaw papunta sa gitnang bahagi. Naramdaman niyang babagsak na ang tulay kaya tumalon siya at sa wakas ay nahawakan ang gilid ng tulay. Hindi nag-atubili si Juliet na putulin ang panigurong lubid. Hindi sapat ang haba, ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas at sa wakas ay nakaakyat sa kabilang dulo ng tulay. Marami ring bangkay dito. Siguro nagkaroon ng matinding labanan dito dati. Sinundan ni Juliet ang ilaw papunta sa isang opisina. Napansin niyang nakabukas ang ilaw sa mesa. Ang anino palang nakita niya kanina ay gawa ng umiikot na bentilador. Labis na nadismaya si Juliet dahil pinaghirapan niyang makarating dito, pero wala pa rin siyang nakitang buhay. Buti na lang, mas madali nang bumalik sa kabilang tulay, dahil mayroon ng gawang bahay na tulay dito, siguro para makapasok at makalabas ang mga taong naiwan. Ginamit ni Juliet ang drum ng langis bilang gulong at buong lakas na itinulak papunta sa putol na tulay. Sa malakas na ugong, isang matibay na tulay, siguro na itayo na. Babalik na sana si Juliet sa dinaanan niya, nang bigla siyang makarinig ng musika sa likod niya. Nagduda siya, hinala niya na may nagbukas lang nito at sinundan niya ang pinanggagalingan ng tunog. Dumaan si Juliet sa isang makapal na pintuang bakal. Mas lumakas ang musika, nakikinig siyang mabuti, kinukumpirma na nagmumula ang tunog sa likod ng pintuan na ito. Sayang, nakakandado ang pinto. Kahit gamitan ng puwersa, siguradong hindi mabubuksan. Habang nag-iisip si Juliet ng paraan, biglang bumukas ang isang maliit na bintana sa pintuang bakal. Sumilip ang isang lalaki. Mukhang komportable siyang nakatira sa loob. Binabalaan niya si Juliet na huwag nang guluhin ang buhay niya. Pabalik sa lumang silid-imbakan ni Juliet, ang nakita at narinig ni Juliet pagkaalis sa ilalim ng lupa, ay nakita pala lahat ni Mayor Bernard. Kasama na ang daan-daang bangkay malapit sa isa pang ilalim ng lupa. Natakot si Mayor Bernard at binuksan ang manual para maghanap ng paraan. Pero isang babala lang ang nakita niya na kung mabaygo ang paglilinis, maghanda para sa digmaan. Sa sandaling ito, tumunog ang alarma sa ilalim ng lupa. Dali-daling lumabas si Mayor Bernard ng silid at nilock ang pinto. Makikita ninyo, ang silid na ito ay katulad ng silid na pinasok ni Juliet nang dumating siya sa bagong bunker. Ang numero 17, ginaising din ang hukom mula sa kanyang pagtulog. Ipinabatid sa kanya ng kanyang tauhan na hindi tinanggap ni Juliet ang tungkuling linisin ang lente. Lumabas na hindi lamang hindi nilinis ni Juliet ang lente ayon sa nakaugalian, kundi naglakad din siya sa burol sa harap ng lahat sa loob ng bunker. Nagdulot ito ng kaguluhan sa bunker. Robert, mula sa Department of Justice, ay nagpatunog ng alarma at ipinatawag ang mga riot team. Walang naka-duty at walang reserba. Ang pagpapadala kay Juliet, ang paglilinis sa labas ay para iwasan ang ganitong sitwasyon. Ngayon, nagbubulungan na ang mga nasa ilalim. Panahon na raw para sa isa pang pag-aalsa. Pinapasabi ni Mayor Bernard kay Robert na iparating sa mga mamamayan na magkakaroon siya ng talumpati ngayong gabi para sagutin ang mga tanong ng lahat, at binigyan siya ng 2 pangalan sa ilalim. Inutusan siyang ikulong sila bago ito. Sa kantina, pinapakalma ni Hank ang lahat. Nakita nilang lahat na dumaan si Juliet sa burol, ibig sabihin ligtas sa labas, at gusto na nilang lumabas. Habang hinihikayat ng lahat si Martha na gamitin ang hose ng bumbero para sabuyan sila ng tubig para magising. Bagamat naghiwa-hiwalay ang mga tao, ang pag-alis ni Juliet ay nagtanim ng binhi sa kanilang mga puso. Naghihintay lang sila ng tamang pagkakataon para umusbong at tumubo. Sa pagkakataong ito, kinausap ni Mayor Bernard ang hukom, sa pag-asang matutulungan siya nitong malutas ang problema. Sa ngayon,
Hinala ni Mayor Bernard na natuklasan na ni Juliet ang sikreto ng protection na tape. Kung malalaman ng mga nagngangalit na mamamayan ang katotohanan, tiyak na pagbabayaran naming dalawa ang kanilang galit. Pero ang mas kinatatakutan ni Mayor Bernard ay, mula sa kamera sa kasuotan ni Juliet, nakita niya ang libo-libong bangkay na parang nagkaroon ng digmaang sibil sa bunker na iyon. At malapit na ring harapin ng bunker niya ang ganoong katapusan. Kaya ang nangyari kay Juliet ay hindi inakala ng mga nagtatag, o ayaw nilang amining maaaring mangyari. Pero ngayon, nangyari na ito at sa harap ng lahat ng residente sa bunker. Pero tinanggihan ng hukom ang alok ni Mayor Bernard, dahil ayaw niyang linisin ang kalat niya. Nag-alok si Mayor Bernard ng kung ano-anong kapangyarihan, pero hindi pa rin niya modyukan ng hukom. Kumuha siya ng libro at ang gusto niya talaga ay, gaya ng karakter sa libro, makalipad gamit ang hot air balloon. Kung matutulungan siya ni Mayor Bernard, tutulungan din niya ito. Kung hindi, huwag na lang makialam ang sinuman. Hindi nagtagal, sumunod si Hank sa utos ng kanyang nakatataas. Ikinulong si Martha at isa pang babae sa selda. Sila palang dalawa ang nagpalit ng tape ni Juliet, pinalitan ng electrical tape. May isa pa ring nakaisip nito, ang matalik na kaibigan ni Juliet. Naniniwala si Shirley na alam ng Department of Justice na depektibo ang tape ng protective suit. Walang silbi pero pinapalabas pa rin nila ang mga tao para mamatay. Gusto niyang hanapin si Martha para kumpirmahin ang hinala niya. Pero naunahan siya ni Mayor Bernard at ipinakulong si Martha sa presinto. Pero paano maniniwala ang mga tao kay Martha? Sa halip na salita ng Departamento ng Hustisya dahil nakita nilang pumunta si Juliet sa kabilang burol. Sa oras na ito, sa selda ng istasyon ng pulisya, si Ginang Martha at ang isa pa ay nag-uusap din tungkol sa mga hakbang. Naniniwala ang babae na kahit may alam ang Departamento ng Hustisya, wala silang ebidensya, kailangan lang manahimik at huwag umamin. Ngunit iniisip ni Ginang Martha na naghahanap lang ang Departamento ng Hustisya ng masisisi, at itapon kaming dalawa sa minahan o lumabas para maglinis. Sinabi ni Ginang Martha na ang tanging paraan para pagbayarin ang Departamento ng Hustisya ay ang aminin niya ang katotohanan dahil hindi niya kailanman matitiis na makita ang babaeng iyon. Dapat managot sa kaguluhang siya mismo ang nagpasimula pagkatapos ng insidente. Umalis si Juliet sa bunker sa harap ng lahat. Para itago ang katotohanan, ipinatawag ni Mayor Bernard ang lahat sa bunker. Diretsahang sinabi na ang araw na ito ay isang araw na dapat tandaan. Dati, lahat ng lumalabas para maglinis ay namamatay. Sa gilid ng burol, pinapatay sila ng mapanganib na lason. Ngunit ngayon, kusang umalis si Juliet, piniling huwag linisin ang sensor. Gayunpaman, hindi siya isang traidor, na naging biglaang mandirigma ng dahil sa mga salita ni Mayor Bernard na ginawa si Juliet, na isang bayani na kahit siya ay hinahangaan. Marami pa rin sa ilalim ang nagsasabing ito ay kasinungalingan ni Lucas. Ngunit sinabi ni Mayor Bernard na bago umalis si Juliet sa bunker, inialok nilang gumamit ng bagong uri ng tape para idikit sa protection niyang kasuotan. Ang tape na ito ay gawa ng mga technician, ng bagong protection na kasuotan na kamakailan lang pinag-aralan. Matapang na pinatunayan ni Juliet na ang tape ay mas makakapagbigay ng protection laban sa mga panganib sa labas. Ito ay isang malaking hakbang sa agham at teknolohiya. Umaasa ako na balang araw, makakagawa tayo ng tape na poprotekta sa lahat laban sa mga panganib sa labas, at ay lalapit sila sa kanilang layunin na lisanin ang bunker ng ligtas. Gumamit si Mayor Bernard ng kasinungalingang hindi mapapatunayan. Ngunit sa huli, napigilan din niya ang pagtawid ni Juliet sa burol. Tumabi ang hukom at lumabas din para ipagdiwang ang pag-unlad ng agham at teknolohiya at gantimpalaan ang lahat sa bunker. 5 puntos na kredito agad ang nagpasigla at nagpaingay sa mga residente. Hindi na matiis ni Shirley, matalik na kaibigan ni Juliet sa gitna ng mga tao. Sabi niya, natuklasan daw ni Juliet na ang Departamento ng Impormasyon ay sadyang gumagamit ng mababang kalidad na tape, hindi raw bagong tape. Ang mga taga-departamento ng mekanikal ang nagpalit ng tape. Iginiit ni Shirley na nagsisinungaling si Mayor Bernard. Mabilis na lumapit ang isang miyembro ng riot squad sa harap ng kanyang matalik na kaibigan, na si Juliet, at aarestuhin sana siya. Buti na lang at pinagtanggol siya ni Knox. Ipinaliwanag na si Shirley ay isa sa pinakamagagaling na teknisayan ng bunker. Pinatawag din si Hank para magpatotoo na hindi siya rebelde. Kaya nakaligtas si Shirley pagkatapos ng lahat. Binigyan ni Robert ng pera ang dalawang lalaki. Sila ay mga taong sadyang nagmamanipula ng opinyon ng publiko. Sa talumpati ni Mayor Bernard kanina, palaging gustong maging estudyante ni Mayor Bernard si Robert. Ngunit tinanggihan siya ni Mayor Bernard ng may pag-iingat at nagbabala.
na baka ang talumpati kanina ay makapagpatahimik lang sa publiko ng ilang araw, pero hindi pa rin tapos ang panganib. Sinabi niya kay Robert na panatilihin ang kanyang posisyon. Sa ibang balita, si Ginang Martha at ang babae sa kulungan ay pinalaya na rin. Pagka-uwi, medyo nagduda si Robert dahil hindi niya maintindihan kung bakit nakialam pa ang hukom para tulungan si Mayor Bernard. Dati naman silang magkalaban sa kapangyarihan. Nagsimula siyang maghinala kay Mayor Bernard at sa hukom. Dahil sa sabwatan, dumating si Mayor Bernard sa mansyon ng hukom para magpasalamat. Pero sinabi ng hukom na pumunta siya roon para bantayan siya. Inaasahan niyang mabibigo siya, pero hindi niya akalaing may paraan siya para rito. Sabi ni Mayor Bernard, habang papunta siya rito, nakita niya ang 3 pinta na nagsasabing buhay pa si Juliet. Ang pinta sa itaas, pati na rin sa ilalim ng basement. Gusto niyang tuluyang malutas ang problema, pero kailangan niya ang tulong ng hukom. Iginiit pa rin ng hukom ang kanyang hiling, gusto niyang maging malaya tulad ni Juliet. Balik tayo sa silid bilang 17, kung saan nag-iimbestiga si Juliet. Ipinaliwanag niya sa lalaking hindi niya kilala na galing siya sa ibang bunker sa labas. Pero tinanong siya nito kung saang bunker siya galing. Dahil mayroong 50 sa labas, ang bunker 17, ang pinakamalapit ay ang 10, 56, at 18. Gaano nakalayo ang narating mo, Juliet? Lubos siyang nagulat sa impormasyong ito. Lumapit siya para magtanong pa, pero maingat na isinara ng lalaki ang maliit na bintana. Pagkatapos magmakaawa ni Juliet, pumayag itong sabihin ang pangalan niya, Solo. Dahil mag-isa lang siya dito, kaya Solo ang tawag sa kanya. At saka, hindi pinipilit ang mga tao sa bunker na ito na lumabas. Sila raw mismo ang kusang umalis. Naaalala pa rin ng lalaki ang araw na iyon, napakaganda ng panahon. Masaya ang lahat, nagtatawanan, pero biglang umusbong ang alikabok. Akala niya nawala na ang lason ng matagal. Tapos bumalik ulit, kaya namatay silang lahat. Pero nagtataka si Juliet kung bakit ang mga lumabas para maglinis ay namatay. Sa loob ng 3 minuto, paano sila nabuhay ng mas matagal? Tinanong siya ni Solo kung paano siya nakaligtas. Ipinaliwanag ni Juliet na nakasuot siya ng protection. Natuklasan ni Solo na pinilit din si Juliet na lumabas. Si Lao Chi ay parang dating katrabaho mo, pero yung katrabaho mo, hindi siya naglilinis. Sa halip, akala niya ligtas sa labas at gusto niyang lumabas. Pagkalabas niya, nagsulat lang siya ng kasinungalingan sa alikabok ng lente, tapos lumiko at nawala sa paningin. Pagkalipas ng 2 araw, nagsimulang ipinta ng mga tao sa bunker ang kasinungalingan sa screen. Tinatakpan ang isinulat ng dating katrabaho mo. Doon nagsimula ang gulo. Pinapanta ni Director Solo para bigyan ka ng babala, kahit anong mangyari. Huwag na huwag ding papasukin ang sino man sa underground bunker. Nagtataka si Juliet kung bakit lumalabas ang mga tao. Ipinaliwanag ni Solo na dahil akala nila ligtas sa labas. Kahit hindi nagsalita ang dating kasamahan at umalis. Pero dahil hindi nakita ng mga tao na namatay siya, kaya akala nila buhay pa siya. Sa wakas, napagtanto ni Juliet ang problema, na kapag hindi niya nilinis ang sensor at umalis, magiging dahilan din ito para sa mga tao sa underground bunker, na gustong sumunod sa labas at maaaring ikamati nila. Natarante siya at nag-alala, kinuha niya ang protective suit at nagpas siyang bumalik sa lumang underground bunker. Katulad din ng sitwasyon sa bunker 17 noon. Sa loob ng lumang bunker mo, may mga nagsimula ng magpinta sa pader. Nagsusulat ng simbolo na buhay pa si Juliet at isang trabahador ng departamento ng mekanikal. Dinakip ng kagawaran ng katarungan dahil dito, at dinala rin ni Mayor Bernard ang hukom sa loob ng bunker, para sabihin sa iyo ang tungkol sa librong tinatawag na order, para sa mga kabilang sa pamunuan dahil gusto ng hukom na maging malaya katulad ni Juliet. Kaya sa tingin ni Mayor Bernard, kailangan nilang magsimula sa librong ito. May babala sa libro na kung mabaygo ang misyon ng paglilinis, maghanda para sa digmaan at kailangan ding maging alerto sa mga guhit na pintura at anumang kilos na nagpupuri sa mga hindi nakakumpleto ng misyon ng paglilinis. Kasalukuyan, karamihan sa mga kamera sa ibaba ng ika-120 palapag ay sira na. Ngayon, ang pag-aresto sa mga tao ng departamento ng mekanikal ay dahil sa isang nagsumbong. Sabi ng hukom, 2 beses pa lang daw niya nakita si Juliet, pero pakiramdam niya, hindi ito yung tipo ng taong gustong lumabas. Sinabi ni Mayor Bernard ang nangyari, wala siyang magawa. Natuklasan nila na si Juliet ay may pag-aaring makasaysayang bagay na red level. Isang hard drive mula pa bago ang pag-aalsa. Nagpalabas si Juliet ng isang video na tila isang paglilinis na naganap 200 taon na ang nakalipas. Bukod doon, wala na siyang alam.
Ipinasira na raw niya ang hard drive, kahit paulit-ulit na iginigiit ni Mayor Bernard na si Juliet mismo ang nagdesisyon na lumabas, nagdududa pa rin ang hukom. Ipinaalala niya kay Mayor Bernard na sa susunod, ang mga itatalaga, kapag kukuha ng mga pintor, siguraduhin galing sila sa itaas o gitnang antas. Kahit na nakasaad sa utos na isisi sa Departamento ng Mekanikal, at hikayatin ng iba sa ilalim ng lupa na kalabanin sila. Naniniwala ang hukom na si Juliet ay iba, dahil wala pang nakagawa ng ganito dati, kaya kailangan nating mag-isip ng higit pa sa utos. Iminungkahi niya kay Mayor Bernard na palayain ang mga taga-Departamento ng Mekanikal. Bago umalis, kinumpirma ng hukom kay Mayor Bernard kung si Juliet ba. Nakarating na ba sila sa Bunker 17 at buhay pa kaya siya? Sa tingin ni Chief, hindi na siya nakaligtas, dahil matagal nang nawasak ang Bunker 17. Hinanap ng hukom si Paul, ang chief ng pulisya, para alamin ang buong detalye, kung si Juliet ba ay nagsagawa ng misyon na maglinis at kung siya ba ang nagkusang lumabas. Napansin ng hukom na medyo nag-iingat si Paul sa kanya, kaya't diretsahan niyang sinabi ang tungkol sa panginginig na karaniwan sa kanya at sa marami sa bunker. Hindi iyon dahil sa kakulangan sa nutrisyon. Iyan ang likas na reaksyon ng tao sa hindi likas na sitwasyon. Hindi talaga dapat nakatira ang tao sa ilalim ng lupa, dahil dito, walang nakakalakad ng lampas 60 metro ng diretso, maliban kay Juliet. Kaya sinabi ng hukom kay Paul, na tapusin ang ulat ng misyon sa paglilinis ni Juliet, at ipakita muna sa kanya sa ibang pangyayari. Hinanap ni Juliet ang buong bunker pero walang makitang tela na pwedeng gawing protection. Bumalik siya sa pangunahing pintuan ng bunker at nakita niya ang 2 metal na kahon. Inilapag ni Solo sa lupa at sinabi niyang buksan ko. Hindi ko akalain na masarap na sopas ng manok ang nasa loob. Matagal nang hindi nakakakain si Juliet kaya nilagok niya ito agad. Nakahinga ng maluwag si Solo sa loob ng silid nang malaman niyang hindi nakita ni Juliet ang protection. Sabi niya, dati raw, ang mga protection ay kinakabit sa pinakailalim na palapag at ang mga materyales ay kinukuha sa departamento, na nagbibigay ng mahalagang kagamitan, pero binahan na raw doon. Sabi ni Juliet, naiintindihan na niya kung bakit kailangang linisin ang sensor ng mga lumalabas. Dahil paglabas nila, makikita nila ang napakagandang asul na langit at puting ulap, at ang kanilang tungkuling maglinis ay nakakatulong sa mga taong nasa bunker, para madali nilang makita ang tunay na tanawin sa labas. Pero hindi yan ginawa ni Juliet dahil alam niyang peke ang lahat. Sa video 200 taon na ang nakalipas, malinaw na produkto ito ng computer graphics. Kaya alam niyang ang imaheng ipinapakita sa screen sa dining hall ay totoo, samantalang ang imaheng nakikita niya sa pamamagitan ng helmet ay peke. Kaya hindi siya naglinis, sa halip ay dumiretso siya. Pero hindi ko akalain na ang kilos ko ay magiging sanhi para maulit ang mga nangyari. Katulad ng nangyari sa Silid 17. Bigla na lang tinanong ni Juliet si Solo kung bakit ang ibang tao ay namatay, samantalang siya ay nakaligtas. Ang mga bangkay sa bulwagan ng bunker ay halatang hindi pa matagal na patay, hindi tulad ng mga bangkay sa labas. Ano ba talaga ang nangyari noon? Tumahimik muna si Solo bago isara ang maliit na bintana, halatang ayaw niyang sumagot. Lumapit si Juliet at inilagay ang baonan sa tabi ng pinto. Nagpasalamat siya sa pagbigay nito ng sabaw ng manok. Pagtalikod niya para umalis, may ibinunyag ito, na hindi magandang ideya na pakainin ka, kundi kailangan kong malaman kung totoo ka at hindi lang kita nai-imagine. Siguro nahulog na rin ang loob ni Solo kay Juliet kaya nagdesisyon siyang sabihin kay Juliet, na nakaisip siya ng paraan, mga bumbero ng underground na may helmet at protection na damit. Ang mga gamit sa pagpatay ng apoy ay nakalagay sa 2 lugar sa underground. Iyon ay sa ika-70 palapag at ika-23 palapag ng Departamento ng Teknikal. Ngunit ang lugar na iyon ay binabaha ngayon sa underground number 16. Dahil nabihag ang mga manggagawa ng Departamento ng Mekanikal. Kaya naman, sinugod ni Shirley ang presinto kasama ang isang grupo. Gusto nilang pilitin ang mga pulis na palayain sina Knox. Ayaw ng hepe na lumaki ang gulo, pero sa gitna ng kaguluhan, may naghagis ng Molotov cocktail sa gate ng presinto. May isang pulis na bumaril, pero tinamaan niya ang isang batang lalaki na pumipigil sa salarin. Ang pagkamatay ng batang lalaki ang nagtulak kina Knox at ng kanyang matalik na kaibigan, Juliet, na magkaisa. Sa totoo lang, hindi lang ang matalik niyang kaibigan ang nagalit sa pagkamatay ni Juliet, kundi pati na rin ang mga tao sa ibaba. Naniniwala ang matalik niyang kaibigan na hindi pa tiyak kung patay na si Juliet,
Hindi rin alam kung ano ang nakita niya sa kabilang burol. Sabi ni Knox, uhaw rin siya sa katotohanan gaya ni Juliet, pero hindi niya kayang magpatuloy sa ganitong marahas na paraan. Sa silid bilang 17, nagpaplano si Juliet na kunin ang gamit sa pag-apula ng apoy sa palapag 23. Sa baha, makakagawa siya ng kagamitan para magdala ng oxygen sa ilalim ng tubig. Pero kailangan niya ng magpapatakbo ng kagamitan pagkababa niya sa tubig. Kaya kailangan ni Juliet ang tulong ni Solo, pero takot siyang lumabas. Pagkatapos banggitin ni Juliet ang 2 bangkay sa bulwagan, ipinaliwanag ni Solo na hindi niya dapat binuksan ang pinto. Sabi ni Juliet, binigyan siya nito ng pagkain, kaya hindi ba lumabas din siya? Sabi ni Solo, dahil daw wala siya sa harap ng pinto. Kung hindi raw, hindi niya bubuksan ang pinto. Wala ring magawa si Juliet dahil ayaw na niyang malaman kung ano ang nangyari rito. Gusto na lang niyang makahanap ng protection para makabalik sa dating bunker. Ayaw niyang maging bangkay ang mga dating kasamahan niya. Kung tutulungan ka ni Solo, siguro mapipigilan natin ang paparating na sakuna. Habang desperadong umaalis si Juliet, narinig niya ang boses ni Solo sa likod niya. Sa huli, hindi pa rin nakayanan ng lalaki ang kanyang pang-akit, kaya't lumabas siya ng bunker. Matagal na siyang hindi nakakalabas. Lahat ay bago at nakakatakot para sa kanya. Halos mahulog siya sa metal na tulay dahil sa gulat. Dinala ni Juliet si Solo sa buong bunker para maghanap ng materyales para sa diving gear. Parang maraming alam si Solo tungkol sa sibilisasyon ng tao noon. Siya'y nagsimulang magyabang ng kanyang kaalaman kay Juliet, pero naiirita siya sa mga sinasabi nito. Kaya't pinatahimik niya ito at sinabing kailangan niya ng pisara para idisenyo ang kagamitan sa pagsisid. Dinala siya ni Solo sa isang silid-aralan kung saan maraming gamit ng mga bata, na nagpaalala sa kanya ng ilang alaala. Bago nangyari ang rebelyon, nang tanungin ni Juliet ang tungkol sa mga mata niya. Muling nanahimik si Solo at hindi nagsalita habang nag-iisip ng malalim si Juliet. Muling tumunog ang piano sa hindi tamang oras, kaya hindi na matiis ni Juliet. Pinatigil ko siya, pero sabi niya hindi raw siya nagpipiano. Tumutulong daw siya kay Juliet. Kapag tumutugtog daw ng piano, ang kanang paa ay tumatapak sa bellows para itulak ang hangin sa valve. Malulutas daw nito ang pinakamalaking problema ni Juliet. Pagkatapos sumisid, ang paglipat ng hangin sa tubo pababa sa tubig. Pero nang marinig niyang tatanggalin ni Juliet ang bellows, medyo nang hinayang siyang iwanan ng piano. Samantala, sa orihinal na bunker number 16 ni Juliet, ang mga tauhan mula sa departamento ng mekanika ay pumasok na sa ilalim ng basement. Doon, ang mga pader ay puno ng mga pangalan ng mga rebelde. Dati nang natuklasan ni Knox na tila kahit anong pag-aalsa. Ang unang target ay ang departamento ng mekanika. Sa totoo lang, ang departamento ng mekanika ang pinakamahalagang bahagi ng basement. Sila ang kumokontrol sa pinagmumulan ng enerhiya na kailangan para sa buong operasyon ng basement. Ang pagkamatay ng bata at ang pagpapadala kay Juliet para maglinis ay nagdulot ng pagkadismaya ni Knox sa pamunuan. Pero mas malalim ang iniisip niya kaysa sa matalik niyang kaibigan. Mas mahalaga kay Juliet ang katotohanan kaysa paghihiganti, dahil baka ito ang magbigay sa kanila ng tunay nilang kailangan. Bilang tagapamahala ng departamento ng mekanika, may karapatan siyang makipagkita kay Mayor Bernard at maaari siyang magsama ng mga tao para pilitin itong sabihin ang katotohanan. Pero ang problema ngayon, ang tunay na may kapangyarihan sa silong, ay ang babaeng hukom, hindi si Mayor Bernard. Pagkatapos nilang mag-usap, napagdesisyonan nilang subukang kontakin muna ang babaeng hukom. Nabalitaan nilang pumayag ang babaeng hukom na makipagkita sa mga taga-ilalim, na hindi ikinatuwa ni Mayor Bernard, pero isa lang ang gusto ng hukom ngayon, ang makalabas, kaya inutusan niya si Mayor Bernard na gumawa agad ng kasuotan. Nag-aalala si Robert dahil madalas magkita ng sarilinan ng hukom at si Mayor Bernard, dahil dapat ay nagpipigil ang tatlong departamento sa isa't isa. Kung magkampi ang hukom at si Mayor Bernard, mawawala sa pwesto si Robert, kaya nag-utos siya sa isang grupo ng mga tao na magdala ng mga banner para akusahan ng hukom para isipin niyang si Mayor Bernard ang may gawa. Sabi niya, si Mayor Bernard daw ang nag-utos, at hindi raw siya ang may gawa, kundi natatakot lang daw ang mga tao. Lalo na raw nang kumalat ang balita na may grupo sa departamento ng mekanika na nagpapakita ng pagrerebelde. Sa opinyon ng babaeng hukom, dahil gusto raw tularan ng lahat si Juliet. Kung ganun, gumawa pa tayo ng ilang protection para makalabas sila at mag-explore, galit na sabi ni Mayor Bernard. Nagbabala siya na bawal ang bawat salitang binibigkas niya sa kasunduan. Pero wala raw pakialam ang babaeng hukom dahil pagdating ng impeachment, aalis na raw siya sa bunker.
Naisip ni Mayor Bernard na malapit na rin siyang mamatay, kaya lumambat ang tono niya at inimbitan niya ang babaeng hukom na maghapunan. Pagkatapos ng hapunan, magkikita silang dalawa ang kinatawan ng Departamento ng Mekanika, para pakinggan kung ano ang gusto nilang sabihin. Sa ibang pangyayari, nang imbestigahan ni Paul ang tungkol sa kaguluhan noon ng Departamento ng Mekanika, nalaman nilang bukod sa bata, may isa pang namatay. Pumunta sila sa morgue para tingnan, pero natuklasan nilang nawawala na ang bangkay ng taong iyon. Pagkatapos ilarawan ng empleyado ang itsura, silang dalawa, kinukumpirma na si Patrick nga ang naghagis ng Molotov. Ang kaguluhang ito ay malinaw na nagpapatunay na may nag-uutos sa kanya, at balak pa siyang patahimikin para itago ang ebidensya. Samantala, sa bunker 17, natapos na ni Juliet ang kanyang simpleng diving gear. Kapag dinala niya ang snorkel sa tubig, kailangan lang niyang padyakan ang tubo sa itaas. Iginapos ni Juliet ang isang lubid sa kanyang katawan at itinali ang kabilang dulo sa isang piraso ng bakal, para mabilis siyang lumubog sa ilalim ng tubig, pero limitado ang haba ng snorkel. Kaya pagkatapos niyang lumangoy ng kaunti, umabot na siya sa pinakamataas na haba. Kinailangan ni Juliet na huminga ng malalim sa kanyang snorkel, at lumangoy pabalik sa kinaroroonan ng fire station. Ngunit hindi niya inaasahan na ng isang hakbang na lang siya sa ibabaw ng tubig. Ang bakal sa dulo ng lubid ay sumabit sa ilalim. Ginawa ni Juliet ang lahat ng kanyang makakaya, ngunit hindi niya ito mahayla. Malapit nang maubusan ng hangin si Juliet, at ang kanyang braso ay lumitaw sa ibabaw ng tubig. Nakakuha siya ng isang metal bar at ginamit ito para putulin ang lubid. Sa wakas ay nakatakas siya pagkatapos na isuot ni Juliet ang kanyang protection na kasuutan at umahan sa ibabaw ng tubig. Sobrang nag-alala si Solo na bumalik sa bunker na yon. Tumakbo siya pabalik sa kwarto at nang makita niyang nakakandado pa rin ang pinto ng bunker, nakahinga siya ng maluwag. Tinakpan niya ang mukha niya para hindi siya makita ni Juliet. Pinindot niya ang password, pero hindi bumukas ang malaking pinto. Hindi makapaniwala si Solo. Sinubukan niya ulit pero hindi pa rin bumukas. Sabi ni Juliet sa kanya, kumalma siya, baka raw nagkamali siya ng pag-input ng code kanina. Nagsisisi na si Solo na lumabas siya. Buti na lang, sa huling pag-input ng password, nabuksan na ang pinto. Agad niyang sinabihan si Juliet na huwag lumapit sa pinto at dali-daling nagtago sa loob. Pagkatapos ikinulong ang pinto, bumalik siya sa basement number 16, nilaso ni Mayor Bernard ang pagkain ng babaeng hukom. Huli na nang matuklasan niya ito. Bago bawian ng buhay, biglang nagtanong ang babaeng hukom tungkol sa hard drive ni Juliet, kung talagang nasira na ba ito. Napagtanto ni Mayor Bernard na may sikretong nakatago sa loob. Nabalitaan ng babaeng hukom na sinira niya ang hard drive, kaya nakahinga siya ng maluwag at sinabi sa kanya na kahit malaman niya ang sikreto, wala rin itong saysay. Dahil may kinalaman ito sa isang pag-aalsa mula 140 taon na ang nakalipas. Iniwan yan ng direktor ng Departamento ng Impormasyon noon. Ang isa sa mga bahagi niyan ay code, pero ayaw niyang sabihin kung ano ang eksaktong nilalaman. Sa totoo lang, 35 taon na ang nakalipas, alam na niyang kasinungalingan lang ang bunker. Bago siya pumanaw, gusto ng babaeng hukom na pumunta sa dining hall para tanawin ang tanawin. Sa labas sa huling pagkakataon, pero hindi pumayag si Mayor Bernard. Kumuha siya ng isang pares ng virtual reality glasses at ipinasuot sa kanya, para matupad ang hiling niyang makita ang mundo sa labas. Bago siya bawian ng buhay, hindi nagtagal pumasok si Robert na may dalang isang balot. Sinabi ni Mayor Bernard na gawin niya ang sinabi niya. Malapit na ang oras para sa kanilang pakikipagkita sa kinatawan ng Departamento ng Mekanika. Pero sa harap ng Departamento ng Hustisya, may mga gwardya. Armado sila at hindi pinapayagan si Knox. At ang mga taga-Departamento ng Mekanika na pumasok, handa na rin sila para rito. Mula sa paykat na hagdan, naghagis sila ng pulang bola ng tubig. Nang makita ng kasamahan sa pinakailalim ang pulang bola, agad nilang pinatay ang buong sistema ng kuryente ng bunker. Maya-maya, lumabas si Mayor Bernard at nangako na kapag naibalik ang kuryente, dadalhin niya sila para makita ang hukom. Itinapon ng kasamahan niya ang isang puting bola. Di nagtagal, bumalik ang ilaw sa bunker. Gayunpaman, pinayagan lang ni Mayor Bernard si Knox at ang matalik niyang kaibigan, si Juliet, na pumasok sa Departamento ng Hustisya. Ngunit pagpasok nila sa opisina ng hukom, natuklasan nila na patay na ang hukom sa kanyang upuan. May nakatarak na punyal sa dibdib niya. Naintindihan ni Knox na sila ay tinutulungan. 2 tao ang napaligiran ng mga kalaban at walang magawa, kaya napilitan silang pabalaykan muna ang mga kasamahan sa ibaba para mag-isip.
Sinabi naman ni Mayor Bernard na alam niya kung sino ang utak sa likod nito. Si Robert daw ang nag-akusa sa babaeng hukom, at sumunod lang daw siya sa agos ng pangyayari. Simula ngayon, ipapasa na sa kanya ang pagsugpo sa rebelyon ng mga mekaniko. Naiintindihan ni Robert ang ibig sabihin nito, na udyukan ang mga nasa gitna at mataas na antas ng lipunan, at direktang ituro ang mga mekaniko bilang mga salarin sa pagpatay. Si Hukom Robert, kasama ang nagngangalit na mga tao, at napakaraming security personnel, ay patungo sa departamento ng mekanika sa pinakailalim. Ito ang dahilan kung bakit sa loob ng daan-daang taon, ang pinagmulan ng bawat pag-aalsa ay nakatuon sa departamento ng mekanika. Sina Knox at Shirley ay pinaghahanap, dahil sila ang itinuturing na pumatay sa hukom. Habang ang nagngangalit na mga tao ay bumababa sa ilalim, si Mayor Bernard naman ay pumunta sa bahay ni Robert. Sinabi ng Department of Justice sa kanya na ang kanyang pag-uugali, na nagtaksil noon sa tiwala ni Mayor Bernard, at hindi na sana siya tatanggapin bilang estudyante. Pero, nakita niyang may talento siya at sayang kung pababayaan. Hindi lang hindi siya tinanggal sa pwesto, itinaas pa siya para maging bagong hukom ng ilalim. Ang mga anino ni Knox at Shirley sa CCTV ay nawala sa ika-70 palapag. Ang bagong ministro ng hustisya ay nagpadala ng isang espesyal na pangkat na nagpanggap na sibilyan para mag-udyok ng kaguluhan mula ika-60 hanggang ika-130 palapag. Ang pabuya para sa sinumang makahuli sa kanilang dalawa ay umaabot sa 1,000 credit points. Hindi pa rin kampante si Mayor Bernard kaya nagtalaga siya ng Department of Justice sa ika-130 palapag para magtayo ng harang. Para pigilan silang makalusot sa karamihan, may nakatanggap ng balita. Nagtatago sina Knox at Shirley sa isang apartment sa ika-70 palapag. Sa gabay ni Ginang Martha, nakahanap sila ng isang mensahero. Linggo-linggo, ang taong ito ay naglalakbay sa pagitan ng itaas at ibabang palapag ng underground. Umaasa silang matutulungan sila nito para makabalik sa mechanical department, ngunit hindi nila inaasahan na ipagkakanulo sila ng mensahero dahil sa malaking pabuya, kaya napilitan silang tumakas dahil naglagay ng harang sa level 130. Pagdating nila sa level 125, napagtanto nilang wala na silang matatakbuhan. Matapos maging hukom, nag-alala si Robert dahil natakot din siya sa mga pamamaraan ni Mayor Bernard. Ang layunin ni Mayor Bernard ay para sa mga tao sa silong, nalipulin ang salarin, at kung magtagumpay siya, parang ay restart ang silong. Parang hindi nangyari ang lahat ng kay Juliet. Ang asawa ni Robert dati ay miyembro rin ng Special Ops Team. Bigla na lang siyang nagpresenta na sumali rin sa paghahanap para maibsan ang pag-aalala ng kanyang asawa. Sa pagkakataong ito, tinawag ni Mayor Bernard ang ama ni Juliet sa opisina. Ibinigay niya sa kanya ang ilang gamit ni Juliet. Karaniwan, pagkatapos mamatay ng isang tao, ang mga gamit na ito ay ibinabalik sa pinanggalingan para muling magamit. Pero ang kaso ni Juliet ay napaka-espesyal. Nag-aalala siya na baka ang mga gamit na ito ay mapunta sa mga tunnel at sambahin at gamitin ng mga tao na maaaring humantong sa karahasan. Nakita ni Mayor Bernard na sumali siya sa pagliligtas. Pagkatapos ng kaguluhan, umaasa silang gagampanan niya ang mas mahalagang papel sa kasalukuyang sitwasyon. Iyon ay ang ibalik ang kaayusan sa bunker. Pero hindi inaasahan, tumanggi ang ama ni Juliet. Sabi niya, wala na raw siyang mawawala. Kinuha na raw ng bunker ang kanyang asawa at mga anak. Nagpapagaling siya ng mga pasyente, hindi dahil sa obligasyon sa bunker, kundi dahil gusto niyang gampanan ang kanyang tungkulin bilang doktor. Sa mga nakaraang taon, nagtanggal siya ng IUD sa maraming mag-asawa. Nakikita ng mga bata ang kanilang mga mukha na puno ng pag-asa. Ngunit alam niya na ang pag-asa nila ay walang saysay. Kinukuha rin ng silong ang kanyang etika sa trabaho. Samantala, sa silong bilang 17, natagpuan na ni Juliet ang proteksyon na kasuutan. Ngunit walang helmet, kaya sinubukan na lang niyang i-connecta ang kasuutan sa lumang helmet. Dito, nagtanong si Juliet kung bakit gumagana pa rin ang kuryente sa silong na ito na matagal nang inabandona. Higit pa rito, ang generator ng silong ay nasa ika-100 palapag sa ilalim ng tubig, solo. Ipinaliwanag na may sariling pinagkukunan ng kuryente ang Departamento ng Impormasyon mula sa labas ng bunker, pero hindi nila sinabi ng eksakto. Tinanong ni Juliet kung bakit bumaha sa bunker. Naalala niya na may ilang special ops team mula sa Department of Justice na nagmagaling at pinasabog ang underground water pump sa level 144. Gusto nilang gamitin ang baha para wasakin ang mechanical department, pero nabigo sila, kaya binaha ang generator, kaya patuloy na umaakyat ang tubig.
Gusto ni Solo na pigilan ang pagtaas ng tubig, pero sabi ni Juliet, wala siyang magawa. Ang pinakamalapit na water pump ay 30 levels sa ilalim ng tubig. Kung mapapaandar, siguro mapipigilan ng tubig na patuloy na umaakyat, pero wala siyang oras para gawin yun dahil kailangan niyang bumalik sa kanyang bunker para magligtas ng mga tao. Tinataya ni Solo na aabot ang tubig sa information department niya. Mayroon pang 13 buwan, pero hindi makapaghihintay si Juliet kahit isang araw. Hindi na magagamit ang lumang helmet, kailangan niyang pumunta sa protective gear room para tingnan kung may mahahanap na helmet na pwedeng gamitin. Habang papunta, tinanong ni Juliet ang pangalan niya. Sinabi ni Solo na ang tunay niyang pangalan ay Cole. Pagdating sa protective gear room, biglang sumama ang pakiramdam ni Juliet. Akala ni Solo nagugutom siya kaya dali-dali siyang bumalik para kumuha ng pagkain. Pinilit ni Juliet na maghanap kahit hindi niya makita ang helmet, pero nakakita siya ng talaan ng pagpapahiram ng helmet. Nakita niya ang listahan ng mga empleyado at doon niya nalaman na may isang babaeng empleyado na nakatira sa ika-17 palapag. Agad siyang pumunta roon. Habang naghahalongkat si Juliet sa bahay ng babaeng empleyado, bigla niyang nakita ang isang litrato nilang dalawa, at isang lalaki sa ibaba na may palayaw na Solo. Pero ang lalaking ito ay hindi ang Solo na nakilala niya. Bumalik sa bunker 16, si Lucas, ang dating nag-ayos ng hard drive ni Juliet, nahatulan siya ng 5 taon sa minahan. Karaniwan, sa ganitong sitwasyon, imposibleng makaligtas. Ipinakuha siya ni Mayor Bernard. Sabi niya, bibigyan niya ito ng pagkakataong makabawi. Iyon ay ang ayusin ng hard drive ni Juliet dati dahil sa paglabag sa regulasyon ng hard drive. Ang pulang artifact ay winasak ni Mayor Bernard. Ngunit ang huling habilin ng babaeng hukom, ang nagpaunawa sa kanya sa kahalagahan ng hard drive na ito, ang iniwan ng dating direktor ng Departamento ng Impormasyon at may kinalaman sa pag-aalsa. 140 taon na ang nakalipas. Bakit pagkatapos makita ni Juliet ang mga nasa hard drive, kusang loob siyang nagpresentang maglinis sa labas, tapos pinatuloy siya ni Mayor Bernard sa opisina para ayusin ang hard drive, si Knox at Shirley habang tumatakas. Naharang pa rin ang galit na mga tao, kasama na ang mga nakasibilyang miyembro ng Special Forces. Pero hindi sila nagtagumpay, kaya nagkaroon ng gulo sa pagitan nilang dalawa. Sa gitna ng panganib, biglang sumulpot ang asawa ni Robert. Ginamit niya ang pagiging hukom ng kanyang asawa para pakalmayan ang Special Forces. Nimdi and Knox vs. Shirley. Pero hindi inaasahan ng dalawa na hindi sila dinala ng asawa ni Robert sa Departamento ng Hustisya. Sa halip, dinala niya sila sa lugar na walang CCTV at kinaligan. Tinulungan niya silang magtago sa isang silid pagkaalis niya. Pinayuhan sila ng lalaki sa loob na tumakas na. Bago pa raw bumalik ang asawa ni Robert, nagtatago siya ng 2 takas. Hindi dahil sa kabaitan o pagtulong, kundi dahil takot siya sa asawa ni Robert. Dahil malinaw na hindi rin siya isang mabuting tao. Sa ibang balita, nabawi ni Lucas ang ilang datos mula sa hard drive. Kabilang dito ang isang mapa ng underground bunker, pero nang ikumpara niya sa mga kasalukuyang dokumento, may napansin siyang ilang pagkakaiba. May ilang daan na nagkokonekta mula sa labas papunta sa underground bunker. Ang isa ay konektado sa Departamento ng Impormasyon. Hindi rin niya alam kung ano ang mga daang iyon. At saka, sa ilalim ng underground bunker, may isa pang tunnel. Hindi niya alam kung saan ito patungo. Nang utusan siya ni Mayor Bernard na ipagpatuloy ang pagbawi ng iba pang dokumento, biglang nakatuklas si Lucas ng isang electronic copy. Ang sulat kamay ng direktor ng Departamento ng Impormasyon. Para sa kanyang asawa, 140 taon na ang nakalipas. Isa itong liham pag-ibig, pero habang binabasa, nagiging kakaiba. Parang isa itong code. Si Juliet, matapos madiskubre ang katotohanan tungkol kay Solo, ay hindi inaasahang niloloko siya nito. Gusto ni Solo na baguhin ang usapan, pero kinukulit siya ni Juliet. Kinuha niya ang listahan ng mga empleyado at itinuro na si Cole ay isa ring nag-aaral sa Departamento ng Impormasyon at si Solo ay hindi. Hindi na nakapagpigil si Solo at sinigawan si Juliet na ikinagulat niya sa biglaang pagkasira ng kanyang pag-iisip at kailangan ko na lang humingi ng paumanhin para pakalmayin siya. Ang kalagayan ng katawan niya ngayon ay mahina, hindi dahil sa gutom, kundi dahil ang braso niya ay nakalantad sa nakal-alasong gas. At basta na lang binalutan, kailangan niya ng lugar para makapagpahinga. Pagkalabas pa lang ng pinto, bumilis na ang takbo ni Juliet dahil sa tiwala niya kay Solo, na wala na. Hindi niya alam kung ano ang gagawin nito. Sa ibang pangyayari,
hinahabol ng dalawang pulis ang arsonist, na nagdulot ng kaguluhan at natuklasan nilang nagtatago ito sa tunnel. Madilim sa ibaba, sinabi ni Paul kay Hank na kunin ang first aid kit. Akala ni Patrick, sinasamantala ng mga pulis ang pagkakataon para siya ay patahimikin. Narinig niyang sinabi ni Paul na nanumpa siya sa kasunduan, natutulungan ng iba. Kinutya siya ni Patrick dahil akala niya kasinungalingan lang iyon, para lang kontrolin sila. Patrick ay nagsabi na napunta siya sa ganitong sitwasyon dahil tinulungan niya si Juliet. Ngayon, hindi na rin siya umaasa na may maniniwala sa kanya. Sinabi niya kay Paul na gamitin ang baril para tulungan siyang makalaya. Sa puntong ito, lumapit si Paul at inabot sa kanya ang isang papel. Natagpuan daw sa isang libro sa bahay ni Juliet. Ngayon, may ebidensya na rin si Patrick. Hawak na niya ang paglabag sa regulasyon ni Balbas. Ipinangako ni Balbas na kapag nakahanap ng doktor na magpapagaling sa kanya, sasabihin niya kay Paul ang lahat ng nalalaman niya. Samantala, sina Knox at Shirley, hindi sila naghintay na mamatay at bumalik sa ika-70 palapag. Hanapin ninyo yung Cartero at kunin ang cable na itinago niya. Pagkatapos, pumunta kayong dalawa sa hagdanan sa ika-125 palapag, ikabit ang aparato at cable sa Berendilia. Pagkatapos, bumaba kayo gamit ang lubid. Pagdating ng direktor ng Departamento ng Impormasyon, huli na ang lahat. Matagumpay ninyong nalagpasan ang harang sa ika-130 palapag at nakabalik. Sa ibaba, may galit na mga tao na ayaw paalisin ang mga salarin. Sinira rin nila ang harang at bumaba. Nagmadaling tumawag si Mayor Bernard kay Paul sa ibaba. Ipinapalam na siya na ang bahala sa pagtugis. Hulihin ang mga takas mula sa Departamento ng Mekanika. Inutusan siyang hulihin agad ang dalawang iyon. Sumunod si Paul at nangakong mananatiling tapat sa paglilingkod sa bunker ayon sa kasunduan. Pagbalik sa bunker 17, nagsimulang antukin si Juliet. Tinanggal niya ang benda at napansin niyang ang masakit na bahagi ng kanyang kaliwang braso ay nagka-impeksyon. Pero wala nang gamot ngayon. Wala rin siyang magawa ng balak ni Juliet na maghanap ng higaan para makapagpahinga. Ngunit hindi niya inaasahan na bibigyan siya ng langit ng isang sinag ng pag-asa. Kapag may helmet na nakatago sa ilalim ng kama, tuwang-tuwa si Juliet nang kunin niya ang helmet. Pero ilang hakbang pa lang, natamba na siya. Sa dating bodega ni Juliet, humaharap siya sa kaguluhan mula sa mga tao sa ibaba. Matagal nang naghanda si Mayor Bernard. Iniisip niya na noon pa man, may isang katotohanang hindi nagbabago ang sangkatauhan, na kapag nagutom, ng 3 araw ng sunod-sunod, ang isang lipunang normal na gumagana ay mahuhulog sa kaguluhan. Matapos niyang putulin ang supply ng pagkain sa ibaba, nagsimulang makipagkasundo ang mga nagugutom. Umaasa siyang sisuko si Knox. Nanumpa si Shirley sa harap ng lahat na hindi nila pinatay. Ang babaeng hukom dahil nang dumating sila, patay na ito. Iginigiit niyang si Mayor Bernard at Robert, ang pumatay kay Ginang Martha. Nakita ni Ginang Martha na lumalala ang alitan, kaya't namagitan siya para payapain ang gusot. Ipinaalala ni Ginang Martha sa lahat na kahit makipagkasundo sila para magkaroon ng pagkain, mahuhulog pa rin sila sa bitag ni Mayor Bernard. Matagal na silang kontrolado ng mga nasa mataas na antas. Pero hindi ibig sabihin na tama iyon, kahit gaano pa siya kay Toto. Hindi rin ito masosolusyonan ng problema sa pagkain ngayon. May isang taong nagtutulak ng kariton papasok. Sa ika-130 palapag na naka-lockdown, may mga sumusuporta pa rin sa kanila sa pamamagitan ng basurahan. Nagpapadala ng maraming pagkain, at ang balitang ito ay mabilis na nakarating kay Mayor Bernard. Inisip niya na magandang bagay ito para mapabilis ang progreso. Ang plano na maglagay ng special forces sa bawat pasukan ng basurahan. Ano man ang pagkain na matanggap nila, kakainin nila agad. Pero naisip na ni Shirley iyon. Ang pagkain na nandito ay sapat lang para sa isang kainan. Ang lahat ng taga-mekanikal ay nagsisimula ng magsuot ng baluti at mga gawang bahay na armas. Para umakyat sa ika-130 palapag, agad na natakot ang espesyal na pangkat na nagbabantay sa harang. Humingi sila agad ng dagdag na armas. Samantala, si Paul, nakahanap siya ng isang estudyante ng medisina para gamutin si Patrick. Pero sabi ng estudyante, walang gamot na pampamanhid. Hindi kakayanin ni Patrick ang operasyon para tanggalin ang bala. Gumamit si Paul ng computer para makipag-usap sa asawa niya sa itaas na palapag. Sabihin mo sa kanya na hanapin ang ama ni Juliet at subukang kumbinsihin siyang bumaba para iligtas ang mga tao. Nagdahilan ang asawa ni Paul na may naghihirap na babaeng mangganganak sa ibaba.
Kailangan daw operahan para mailabas ang sanggol kaya nakumbinsi nila ang mga SWAT na payagan silang bumaba. Pagkatapos ng operasyon, tinupad din ni Patrick ang pangako niya at sinabi ang sikretong alam niya. Bago umalis si Juliet sa bunker, nakapatay na ang lahat ng computer. Minsan daw, sinabi ng management na i-restart ang sistema. Pero kasinungalingan yun. Ang totoo, pinakiusapan ni Juliet ang kaibigan niya na magpakita ng isang imahe sa lahat ng computer. Sa loob ng 10 segundo sa bunker, pinutol na nila ang koneksyon ng lahat ng computer. Kung sino man ang nakakita, malamang nahuli na. Mas maganda pa iyon ng 1,000 beses kaysa sa pintura. Siya at ikaw ay tinakpan ng bibig, sinakluban ng tela ang ulo, at ikinulong sa madilim na silid. Si Robert ang nagpabato ng Molotov cocktail noong nakaraan. Inutusan niya ito dahil nangako si Robert na bibigyan siya ng isang uri ng gamot para makalimutan ang nakaraan, pero mukhang kasinungalingan lang iyon ngayon. Sa ibang balita, si Robert, matapos maging hukom, ay inalis sa Department of Justice. Pero may isang dating tauhan na palihim na lumapit sa kanya, at ibinunyag na sira ang lahat ng CCTV sa ilalim ng ika-120 palapag. Pero nagbalita ang tiyahin ng tauhan na iyon na nasa ika-135 palapag, na may isang grupo ng mga tao sa ibabang palapag na may dalang mga armas. Umaakyat sila sa itaas. Alam na ito ng Department of Justice at ni Mayor Bernard. Pero ang hindi nila alam, may isa pang grupo, na sumasalungat sa kanila, may dalang mga armas at isang chainsaw. Ang tiyahin ng tauhan ay nagtatrabaho sa Departamento ng Konstruksyon. Sabi niya, yung klaseng chainsaw na yun, karaniwang ginagamit sa pagputol ng semento. Sa gitna ng tensyon, pumunta si Mayor Bernard sa morgue. Nagsimula siyang magtapat sa babaeng hukom na kung mabibigo siya, ang 140 taong katatagan ng underground ay maaaring matapos sa ilalim ng kanyang pamumuno. Plano na ni Mayor Bernard ang lahat, at napilitan siyang isama ang babaeng hukom sa usapin. Sa mismong oras na ito, ang mekanikal na departamento sa ibaba ay nahati sa dalawa. Una, gumamit ng peking balita para linlangin ang mga gwardya at ipagtanggol ang ibang lugar. Pero ang totoo, sabay silang sumugod sa harang. Umakyat sa itaas, sinalakay ang kagawaran ng katarungan, walang laban. Hindi nakapalag, umatras sa hagdanan ng ika-120 palapag. Humarap sa mga espesyal na puwersa na armado ng mga baril. Hindi natakot si Knox, humakbang pasulong. Nakipagkasundo para gawing bagong hangganan ng ika-120 palapag. Nang malaman ni Mayor Bernard ang balita, nagalit siya ng husto. Ang sakahan sa gitna at ibabang palapag ay nasa ika-122 palapag. Balak niyang gutuman ang mga nasa ibaba para sumuko. Ngayon ay nabigo na ang plano. Hindi nagtagal, isa pang masamang balita ang nakarating kay Mayor Bernard. Kinumpirma ni Paul kay Knox na hindi sila ang may kagagawan ng pagkamatay ng babaeng hukom. Hinihiling niya ang masusing investigasyon sa insidente. Agad namang ipinag-utos ni Mayor Bernard na isara ang lahat ng linya ng radyo sa ilalim ng lupa, na ikinatuwa ni Knox. Sinabi ni Paul na hindi siya panig kay Mayor Bernard, sa hukom, o kahit kanino. Sumusunod lang siya sa batas. Tungkol naman kay Lucas sa opisina ni Mayor Bernard, napakahirap talagang basahin ang liham. Ang liham na mula pa 140 taon ang nakalipas ay tila may isa pang komplikadong patong ng pag-encode sa loob ng code. Para mabasa ito, sinuway ni Mayor Bernard ang patakaran at tinanggap si Lucas bilang kanyang estudyante. Nabasa ni Lucas ang isang libro para masolusyonan ito. Pabalik sa bunker number 17, nagising si Juliet at natagpuan na nakahiga siya sa kama. Tinurukan siya ni Solo ng kaunting antibiotic para gamutin siya, pero itinago niya ang kanyang protective suit. Hinihiling niya sa kanya na tumulong sa pag-ayos ng water pump ng bunker. Itong bunker muna para pigilan ang pagtaas ng tubig. Pero sabi ni Juliet, mag-isa lang siya. Samantalang sa bunker niya, libo-libong tao ang nanganganib. Kailangan ng makipagkasundo ni Juliet kay Solo kung tutulungan niya itong ayusin ang water pump, o pababayaan na lang at babalik sa lumang bunker, kung saan nagaganap ang matinding gulo dahil sa pag-alis niya. Matapos tanggapin bilang estudyante ni Mayor Bernard at bigyan ng misyon, hindi makapaniwala si Lucas na makakapasok siya sa archive. Ang sentro ng teknolohiya rito ay hindi lang isang artificial intelligence computer. Mayroon ding nakasabit na malaking modelo ng planeta sa katabing legacy room. Ang mga pader sa paligid ay puno ng mga libro at artifact. Ipinagmamalaki ni Mayor Bernard na ipinakilala ang mga ito, kasama ang buong kasaysayan ng sangkatauhan, kaalaman at sining,
Gayunpaman, bahagi lamang ito. Ang tunay na nilalaman ay nakaimbak sa tablet. Halos hindi makapaniwala si Lucas na ang maliit na bagay na ito ay mas malakas pa sa computer, hanggang sa utusan ni Mayor Bernard ang tablet magtanong tungkol sa password at ID code ito. Pagkatapos, ilang libro at dokumento ang agad na lumabas sa screen. Pinapaalalahanan ni Mayor Bernard si Lucas na pigilan ang kanyang pagiging mausisa. Ang pangunahing tungkulin niya ay ID code ang liham, na nakakode na iniwan ng direktor ng Departamento ng Impormasyon. Kasabay nito, ang pinuno ng Departamento ng Mekanikal ay lubusang kumampi sa kabilang panig ng bunker. Palihim niyang kinuha ang isang kahon ng pulbura at maingat na pumunta sa basement. Si Martha ay nakagawa na ng isang parang rocket. Nilagyan niya ito ng pulbura, at kapag sinindihan ng mitsa, isang maliit na bala ang lilipad paitaas, diretso sa pinakamataas na bahagi ng silid-imbakan. Kusa itong magbubukas ng parachute habang dahan-daang bumababa. Isang malaking dami ng pira-pirasong papel ang ikakalat. Narinig ni Mayor Bernard ang ingay sa core storage. Agad siyang tumakbo sa hagdan at pumulot ng isang piraso ng papel. Mayroon itong ilang linya na nagtatanong tungkol sa kalagayan ni Juliet, ang pagkamatay ng hukom, at ang mga bagay na itinatago ng Departamento ng Impormasyon. Sa susunod na sandali, pinatay ni Shirley ang breaker. Ang buong bunker ay lumubog sa dilim, tanging ang information desk lang ang maliwanag. Si Mayor Bernard ay namumutla, galit ang mga residente sa itaas, at hinihingi nilang magpaliwanag si Mayor Bernard, samantalang si bagong hukom Robert ay nag-aalala rin para sa kaligtasan ng bunker. Pakiramdam niya'y kailangan niyang ipaalala kay Mayor Bernard na ang kapitan ng riot squad, na bagong hirang ay walang silbi, pero pinigilan siya agad ng kanyang asawa. Pinatay ng mechanical department ang kuryente para lang ipakita sa lahat na ang bahagi ng impormasyon ay konektado sa ibang sirkito. Naibalik agad ang kuryente at ang imbakan ay talaga namang hindi nasira. Pinayuhan ng asawa ni Robert na hintayin na lang si Mayor Bernard na pumunta. Mas makakabuti ito kaysa siya ang pumunta. Abala nga talaga si Mayor Bernard sa ngayon. Agad siyang nagpunta sa kulungan ng Departamento ng Hustisya, at gustong kumuha ng impormasyon tungkol sa pulbura mula sa pinuno ng Departamento ng mga gamit. Ito ang sandata ng malawakang pagkasira sa panahon pagkatapos ng katapusan, at kayang wasakin ang buong bodega. Ang mga pinuno ng Departamento ng Supply ay handang magsakripisyo at hinihiling kay Mayor Bernard na tiyakin ang kaligtasan ng 3 taong kasama niya. Isisiwalat lang niya ang impormasyon tungkol sa pulbura, kung tutugunan ni Mayor Bernard ang kahilingang ito. Hindi pumayag si Mayor Bernard at tumalikod. Pagkatapos noon, pumunta siya sa opisina ng pulisya at ipinahayag na si Paul ay banihag bilang hostage sa basement para pigilan ang Departamento ng Mekanika na gumawa ng gulo. Bukod pa rito, lahat ng komunikasyon sa radyo ay pinutol. Sa puntong ito, nagtanong ang isang empleyado na ayon sa nakasulat, nagsinungaling daw ang Departamento ng Impormasyon, at umaasa silang magbibigay si Mayor Bernard ng kasiya siyang paliwanag. Ngunit patuloy na nagsinungaling si Mayor Bernard na ang Departamento ng Mekanikal ang kumokontrol sa lahat ng kuryente ng bunker. Kaya ang pagsupply ng kuryente sa Departamento ng Impormasyon sa loob ng ilang minuto ay hindi mahirap. Ang mga paliwanag na ito ay lalo lamang nagpataas ng hinala ng mga opisyal. Kahit maraming pulis, hindi alintana yun ni Mayor Bernard. Ang pinakamahalaga ngayon ay alamin kung saan nanggagaling ang droga. Ipinasya niyang siyasating mabuti ang Departamento ng mga kagamitan. Pero sinabi ng kapitan ng SWAT na ang warrant ay hindi pa rin napipirmahan ng huwes. Halos mabaliw na sa galit si Mayor Bernard at sumugod sa Departamento ng Hustisya para hanapin si Robert. Sinigawan niya si Robert. Ipinapaalala niya ang tulong niya para maging huwes ito, at inuutusan itong sumunod sa gusto niya. Pero ayaw ni Robert na maging sunod sa Niren katulad ng dating hukom. Mahigit 10 taon siyang nagtrabaho ng husto sa SWAT, pero hindi pa rin siya napili bilang alagad ni Mayor Bernard. Pinunan niya si Mayor Bernard dahil sa maling pagpili. Nagagalit si Mayor Bernard at sinabing ang dahilan kung bakit hindi niya pinili si Robert ay dahil kulang si Robert sa diwa ng pagtuklas. Bilang isang kandidato para sa posisyon ng pinuno, kailangan ng Departamento ng Impormasyon na maging mausisa sa lahat ng bagay. Bago umalis, hindi nakalimutang inisin ni Mayor Bernard si Robert, sa pamamagitan ng pagsasabi na ang mismong asawa ni Robert ang nagpalaya sa 2 tauhan ng Departamento ng Mekanika. Natigilan si Robert. Matapos marinig ito, hindi niya inaasahan na may itinatago pala ang kanyang asawa. Kaya pala sinubukan niyang pigilan siyang makipagkita kay Mayor Bernard kaninang umaga.
Naunawaan na ito ng asawa niya at ipinaliwanag na ang dahilan kung bakit tinulungan niya ang departamento ng mekanika ay para tumaya sa magkabilang panig. Kahit sino ang manalo, hindi siya magkakaroon ng masaklap na kahihinatnan. Dapat sabihin, napakatalino ng babaeng ito. Unti-unting nawawala ang galit ni Robert. Umaasa lang siya na hindi maglilihim sa kanya ang asawa niya. Sa kanya sa hinaharap. Tungkol kay Lucas, hindi niya binaygo ang lahat. Sa wakas, nabasa niya ang liham na nakakode, na iniwan ng dating tagapamahala ng Departamento ng Impormasyon. Lumabas na ang mga letra ay kumakatawan sa mga numero ng pahina ng libro. Para ipakita ang tiyak na nilalaman, kailangang hanapin ang tamang libro. Pero hinalughog na ni Lucas ang silid pamana pero hindi niya mahanap ang katumbas na libro. Si Mayor Bernard ay napakadetalyado at hinala niya na ang dating direktor ng impormasyon ang sumulat ng liham na nakakode. Tiyak na gusto niyang matagpuan ito at hindi magamit ang aklat sa silid ng mana. Agad siyang nagkaroon ng kasagutan. Tiyak na ang The Wizard of Oz, ang yumaong hukom ang nakatanggap ng liham na nakakode. At gustong-gusto niya ang aklat na ito, samantalang sina Paul at ang Deputy Sheriff ay nasa basement. Natagpuan nila ang pinuno ng Departamento ng Mekanika at ang kanyang matalik na kaibigan, Juliet. Sa tingin nila ay sobra ang ginawa ng dalawa. Sabi ni Shirley, gusto lang nilang makuha ang suporta, at hindi nananakit ng kahit sino. Mas mapait at mapanuri pa si Knox. Sinayang ninyong dalawa ang oras ninyo sa halip na alamin kung sino ang naglagay ng lason sa pagkain nila. Pagkatapos noon, talagang nag-imbestiga sila tungkol sa naglason. Ang unang naisip ng Deputy Sheriff ay ang namamahala, ang silid ng pagmamasid. Ngayon, ang hagdanan ay sarado na. Ang basurahan ay naging tanging paraan para makakuha ng tagubilin ang especially iya sa basement. Hindi kinaya ng namamahala ang presyon at kinailangang aminin na. Pagkatapos ng ilang panahon, magkakaroon ng tagubilin mula sa Department of Justice. Lumitaw sa isang partikular na lugar pero hindi niya alam kung sino ang naglagay doon. Para mas makumbinsi, sinabi pa ng namamahala na ngayong araw, siya ay nakatanggap ng bagong utos. 2 opisyal ng pulis ang namutla pagkarinig nito at dali-daling hinanap ang pinuno ng Departamento ng Mekanika at si Shirley dahil nagpaplano ang Departamento ng Hustisya na ipapatay silang dalawa. Para matiyak ang kaligtasan, kailangan silang ikulong ni Hank sa loob ng istasyon ng pulis habang sinasamantala ni Hank ang oras para hanapin ang especially iya. Pagkatapos imbestigahan ang silid-aralan, sinimulan ni Hank na suriin ang bawat empleyado ng kantina. Dahil ito ang lugar kung saan malamang na malason. Buti na lang, pagkatapos makakalap ng lahat ng testimonya, 2 pulis ang naghinalang ang kusinero ang sospek. Ang kusinero ang may pinakamataas na posibilidad at agad siyang nabuko. Pero agad siyang pinaligiran ng galit na mga tao. Natuklasan ni Hank ang dahilan kung bakit pinagtaksilan ng kusinero ang lahat. Dahil may sakit ang kanyang ina at nasa medical ward sa itaas. Ginamit ito ng Departamento ng Hustisya para takutin at pilitin siya. Ang kusinira ay naging especially iya nila. Si Hank ay naging napakaluwag at hindi na naghabol. Sa halip, pinarusahan lang siya na magkulong sa bahay at gumawa ng mabibigat na gawain. Si Juliet naman ay nasa silid bilang 17 dahil ang protection na kasuutan na kailangan para makalabas ay itinago ni Solo, kaya kinailangan niyang makipagkasundo at nagpas siyang pumayag. Natulungan siya na pigilan ng patuloy na pagtaas ng tubig. Mabilis na nakaisip ng solusyon si Juliet, iyon ay ang humanap ng waterproof na cable para magpadala ng kuryente. Mula sa Departamento ng Impormasyon papunta sa water pump sa ika-8 palapag. Mukhang simple ang paraang ito, pero napakahirap gawin. Hinihiling ni Solo kay Juliet na kumilos ng mabilis. Sabik niyang inilabas ang kagamitang inihanda niya. Bukod sa cable na waterproof, gumawa rin siya ng kampana para sa alarm ng pagtakas. Kapag binuksan ni Juliet ang bomba at pinatunog ang PC, aandar si Solo para hilahin siya pataas. Sa walang tigil na daldal ni Solo, sumasakit ang ulo at naiirita si Juliet. Iminungkahi niya kay Solo na bumaba sa tubig para paandarin ang bomba. Pero nagsimula na naman siyang magreklamo at tumanggi. Napilitan si Juliet na siya na lang ang magtali ng lubid, at tuwang-tuwa naman si Solo. Hanggang sa binigyan niya siya ng sapatos na may pabigat, para matulungan siyang mabilis na lumubog sa ilalim. Pagkatapos ay kumuha siya ng salamin sa paglangoy. Gawa sa salaming pangseguridad, bahagyang naantig si Juliet at pinagbilinan siya na humawak ng mahigpit sa lubid. Dahan-daang lamusong sa tubig si Juliet, sumusunod sa lubid. Dahil sa karanasan niya sa paglangoy, nakarating si Juliet sa ika-8 palapag, kung saan naroon ang bomba ng tubig, ng maayos.
Iginapos niya ang kanyang safety line sa rehas, at sa wakas ay nakapasok sa silid ng makina. Sa pamamagitan ng maraming pinto, salamat sa maayos na pagtutulungan ni Solo at Juliet, bumalik na sa operasyon ang mga water pump matapos makumpleto ang misyon. Mabilis na lumingon si Juliet at lumangoy palabas papunta sa pasilyong kinaroroonan ng safety line. Sinenyasan ni Juliet si Solo na hilahin siya pataas, ngunit matapos ang mahabang paghihintay, walang paring tugon mula sa itaas. Kinailangan niyang tanggalin ang safety line at balak na lumangoy pataas ng mag-isa. Ngunit aksidenteng nabitawan ang lubid at nahulog sa ilalim. Ang mas masahol pa, naputol din ang hangin sa loob ng tubo. Natakot si Juliet at dali-daling tinanggal ang kanyang weight boots para mabilis na makaakyat sa tubo. Pero masyadong mabagal ang bilis kaya nagngit-ngit si Juliet at binitawan ang lubid para gamitin ang sarili niyang buoyancy at umahan sa tubig. Sa wakas, umahan siya bago maubusan ng oxygen at nakaligtas sa bingit ng kamatayan. Sa huling sandali, pero hindi masaya si Juliet at nagtataka kung bakit nawala si Solo. Samantala, si Martha sa bunker 16 na ay laging nag-aalala para sa kanilang pinuno. Dahil nahuli ang pinuno ng Departamento ng Supply, lumapit si Martha kay Paul para humanap ng paraan para iligtas ang pinuno ng Departamento ng Supply. Umiling si Paul na dismayado, dahil mahigpit ang bantay sa kulungan ng Department of Justice. Walang sino man ang pwedeng lumapit pa. Putol ang lahat ng komunikasyon at computer. Hindi rin makontak ni Paul ang kanyang mga tauhan. Sa itaas, nag-aalala si Martha at kailangan na lang umuwi at maghanap ng paraan. Nang makita niya ang video camera sa mesa, nagkaroon siya ng ideya. Isinaksak niya ang camera at kumaway sa harap ng lente. Hindi nagtagal, napansin ito ng surveillance room sa itaas at nakita ang kanyang ina. Napagtanto nilang si Juliet ang pangunahing iniimbestigahan, at nakita nila si Martha. At ang pinuno ng Departamento ng Materyales ay may espesyal na relasyon. Kaya naman pala, nagdiborsyo na pala kayo 25 taon na ang nakalipas. Tuwang-tuwa si Mayor Bernard dahil sa wakas, may paraan na siya para harapin ang hukbong mekanikal. Samantala, nakarating na si Juliet sa tulay kung saan naroon ang compressor. Agad siyang nakaramdam ng hindi maganda. Nakita niyang may mga bakas ng dugo na sariwa pa sa sahig. Napagtanto ni Juliet na may ibang tao na nakapasok kaya pinulot niya ang palakol na bakal sa sahig at sinundan ang mga bakas. Dugo sa bawat baitang ng hagdan nang biglang may matinis na tunog na umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Hindi ito pinansin ni Juliet noong una, pero nang patuloy siyang naglakad, nakaramdam siya ng matinding sakit sa ibabang bahagi ng kanyang likod. Agad niyang naalala ang bilin ni Solo. Kapag matagal sa ilalim ng tubig at biglang umahan, hindi makakayanan ng katawan ang pagbabago ng presyon. Kapag malala, maaari pa itong ikamatay. Hindi nagpabeya si Juliet at kinailangan niyang isantabi ang balak na magpatuloy sa pagtuklas. Dali-dali niyang hinanap ang tubo ng hangin, at hinayla ang isang dulo nito sa kamuling sumisid. Sinunod ni Juliet ang turo ni Solo at nanatili sa ilalim ng tubig para masigurong nakapag-adjust ang katawan niya sa presyon. Pagkatapos, dahan-dahan siyang umahan. Nawala ang kaninang kirot. Pinulot ni Juliet ang kanyang armas at nagpatuloy paakyat. Biglang may kumatok sa likod niya. Sumigaw siya sa tahimik na lugar, at sinabing isa lang siyang dumadaan at aalis na. Pagkatapos kunin ang gamit ni Solo, bumukas ang ilaw sa likod. Isang malamig na boses ang nagsabing na ayos na si Solo. Binalaan siya na kung hindi siya aalis, ganoon din ang mangyayari sa kanya. Gusto pa ring magpaliwanag ni Juliet pero isang sipol ang umalingaw-ngaw na nagdulot sa kanya ng matinding sakit sa dibdib. Panyanan niyon si Juliet, pero sa kabutihang palad, hindi na siya hinabol pa. Nagkubli si Juliet sa likod ng halijing bato at binunot ang pana sa kanyang dibdib, at nagpunta sa pinakamalapit na silid pagamutan. Hindi sumuko si Juliet dahil sa pagkabigong ito. Matapos magpagamot, nagtungo siya sa gilid ng nasirang tulay, at natanong niya ang isang taong nakahiga sa lupa mula sa malayo. Akala niya si Solo iyon, pero paglapit niya, biglang bumangon ang taong iyon. Hindi inaasahan ni Juliet na aatakehin siya, pero sa kabutihang palad, hindi malakas ang sumugod. Ginagamit niya ang kanyang liksi para itumba ito sa lupa. Biglang may malakas na sigaw sa tabi at lumabas ang dalawang taong may dalang pana, at si Mayor Bernard ng Bunker 16, nang malaman ang relasyon bilang mag-asawa ni Ginang Martha, at ng pinuno ng Departamento ng mga Supply, agad, nakaisip ng paraan para harapin ang mga rebelde. Pagkatapos noon, palihim siyang pumasok sa pump room sa ika-70 palapag. Samantala, ang mga pangunahing miyembro ng Departamento ng Mekanika ng Bunker
ay nagpupulong sa bahay ni Ginang Martha para sa susunod na plano. Pakiramdam nila na bago kumilos, kailangan munang pumunta sa departamento ng mga gamit sa gitnang palapag at sa departamento ng medisina, para kumuha ng ilang gamit na kailangan. Inis na inis si Martha sa mga taong ito, dahil alam niyang ang gitna at itaas na mga palapag ay nasa ilalim ng curfew at hindi maaaring kumilos. Mas mabuting humanap na lang ng paraan para iligtas ang pinuno ng departamento ng mga gamit. Matapos magalit, pinalayas niya ang lahat sa silid. Gayun din sa oras na ito, nakatanggap ng mensahe ang computer ni Martha. Agad niyang dinala ang kanyang bagahe at umakyat sa itaas na palapag. Nagtatakang nagtanong si Shirley kay Martha. Ipinapaliwanag na sira ang water pump sa ika-90 palapag, at may nag-utos sa kanya na ayusin ito. Alam niya na mayroong isang sabuatan, pero may sariling plano si Martha at nagpumilit na pumunta roon para tingnan. Matapos malagpasan ang mahigpit na seguridad, sa wakas, nakarating din siya sa pump room sa ika-90 palapag. Sa sandaling binuksan niya ang pinto, sumulpot si Mayor Bernard sa harap niya. Bahagyang nagulat si Martha pero agad ding nakabawi. Nang buksan niya ang camera, alam na niyang may pupunta para hanapin siya. Binuksan ni Mayor Bernard ang switch ng water pump at sinabing walang problema. Gusto lang niyang makausap si Ginang Martha pagkatapos. Kusa niyang binanggit ang pinuno ng departamento ng mga gamit, dahil alam niyang ito ang kahinaan ni Ginang Martha, at nakita niyang talagang nagalit siya. Hiningi niya kay Ginang Martha na maging especially niya at iulat ang anumang paghihimagsik ng departamento. Makina, kung hindi magdurusa ang pinuno ng departamento ng materyales. Si Ginang Martha ay agad na naguluhan at kinailangan pang mag-isip. Ngunit nang lumitaw sa harap niya ang pinuno ng departamento ng materyales sa kalagayang naghihingalo, tuluyan ng gumuho ang kanyang pag-iisip. Sinamantala ni Mayor Bernard ang pagkakataon at hiniling na basta si Ginang Martha ay makipagtulungan hanggang sa hamupa ang kaguluhan, ay mapapalaya ang pinuno ng departamento ng materyales. Sinigawan ni Ginang Martha ang alkalde na duwag at walang hiya, pero hindi pa rin matanggihan ang pakiusap na makipagkalakalan ni Mayor Bernard. Nang gabing iyon, ilang mandirigma mula sa departamento ng mekanika ang umakyat sa lubid, at tahimik na dinaanan ang security fence. Balak nilang nakawin ang ilang gamit medikal, pero pagkabukas pa lang ng pinto, pinalibutan na sila ng maraming sundalo. Kaya naman, tuluyang nabigo ang plano ng departamento ng mekanika. Hindi pa alam ni Shirley ang totoo, mag-isa siyang pumunta sa ipinagbabawal na lugar sa ilalim ng lupa. Ginaya niya ang mga nauna sa kanya, isinusulat ang pangalan ng mga nagbuwis ng buhay sa dingding. Hindi niya alam kung ilang pangalan pa ang maisusulat sa dingding pagkatapos ng araw na ito. Pagkatapos kumalma, natagpuan ni Shirley si Paul. Ngayon, malinaw na ang pakana ni Mayor Bernard. Umaasa siya na gagamitin ni Paul ang kanyang kapangyarihan para aipakulong ito. Umiling lang si Paul dahil walang ebidensya. Sa totoo lang, ayon sa kasunduan sa bunker, wala siyang karapatang gawin iyon. Halos hindi makapagsalita si Shirley at ayaw nang makipagtalo pa sa matigas ang ulong ito. Bago umalis, sinabi niya na darating ang araw na si Paul mismo ang tatayo at ilalantad ang mga kasinungalingan ni Mayor Bernard, pati na ang bagong apprentice. Pumasok si Lucas sa bahay ng dating hukom at nakita ang dalawang empleyado na nagliligpit ng mga gamit. Agad niyang ipinakita ang kanyang ID. Agad nagbago ang kanilang pakikitungo. Nagkatinginan sila at tahimik na lumabas ng silid ni Lucas. Agad kinuha ang mga libro sa istante at nagsimulang mag-decode. Ang liham na nakakode na iniwan ng dating direktor ng Information Department. Bago iyon, marami siyang kinonsultang dokumento sa archive. Angkor at hinala na ang paraan ng pag-encode. Isang libro raw na iniwan ng dating direktor ng Information Department. Ipinagpalagay ni Mayor Bernard na malamang ang The Wizard of Oz. Iniwan daw ng dating hukom, pero matagal na kinumpara ni Lucas. Natuklasan niyang hindi ang librong ito ang paraan ng pag-encrypt, at wala ring tumugma sa lahat ng libro sa bahay niya. Dahil wala siyang magawa, kinailangan niyang suriin ang ibang impormasyon. Di nagtagal, kumatok si Lucas sa isang pamilya sa gitnang palapag. Ito ang tirahan ng direktang inapo ng dating direktor ng Information Department. Napansin niyang hindi maganda ang kanilang pakikitungo kaya ipinakita niya ang kanyang ID. Madaling nakapasok si Lucas sa silid at dumiretso sa punto. Itinanong niya kung ang dating direktor ng Departamento ng Impormasyon ay nagkolekta ng ilang aklat na ipinagbabawal at kung nasa kanila ba ang mga ito. Umiling ang mga inapo ng dating direktor dahil nasunog na ang lahat ng aklat noong panahon ng rebelyon. Direktang nagbanta si Lucas na magpapadala siya ng pangkat ng tagahanap mula sa Departamento ng Hustisya.
na agad ikinataranta ng pamilya ng mga inapo ng dating direktor. Natakot sila at agad hinabol si Lucas, pinapayuhan siya na bago pa lamang siya. Hindi mo kailangang maging ganyan katigas sa pag-upo mo sa pwesto. Malaki ang ginawa ng pamilya nila para itanggi ang kaugnayan kay dating direktor. Naantig si Lucas sa sinabi mo. Ayon sa kasaysayan, hinayaan ng dating direktor ng Information Technology na burahin ng mga rebelde ang laman ng server at sunugin ang mga libro, kaya kinamumuhian siya ng lahat ng residente ng bunker. Pero sabi ni Mayor Bernard, ang dating direktor ng Information Technology ay isa sa mga pinakamatagumpay na tagapamahala sa kasaysayan. Bago siya umupo sa pwesto, kada 20 taon, nagkakaroon ng rebelyon sa bunker. Sa pinakamapanganib na sandali, pati ang mga balbula ng gas ay binuksan, at 10,000 katao sa bunker ay maaaring malason. Nang anumang oras, ang dating direktor mismo ng Information Department ang natuto ng aral sa kasaysayan, at naniniwala siyang ang dahilan ng mga pag-aalsa ay dahil masyadong maraming alam ang mga tao, kaya naisip niya ang paraan para lutasin ang problema sa ugat. Iyon ay ang ihiwalay ang bunker mula sa kasaysayan. Isinara niya ang access sa server at sinira ang lahat ng aklat na sinisisi ang mga rebelde. Pero iniisip ni Lucas na imposible iyon, dahil ang mga nakakaalam nito ay maaaring magkwento sa iba. Bilang resulta, ibinunyag ni Mayor Bernard ang isang malaking sikreto. Iyon ay, ang dating direktor ng Information Department ay gumamit ng isang uri ng pinaghalong gamot, na maaaring maging dahilan para unti-unting mawala sa mga tao ang bahagi ng kanilang alaala. Nagtagumpay ang kanyang plano nang ang bunker ay mapayapa sa loob ng 140 taon at si Robert, na kasalukuyang hukom, ay nakatanggap ng ulat na si Lucas ay nakapasok na sa bahay ng dating hukom. Gustong-gusto ni Robert malaman kung ano ang ginagawa niya, pero tumanggi ang kapitan ng SWAT na magbigay ng anumang impormasyon, dahil hindi na miyembro ng SWAT si Robert ngayon, at hindi na rin siya ang nakatataas dito. Di nagtagal, natagpuan ng asawa ni Robert ang kapitan ng SWAT. Tila nabanggit niya nang hindi sinasadya ang nakaraan nito kay Robert. Pagkatapos ay nagbago siya ng paksa at sinabi na si Lucas ay naguhukay pa rin ng bato sa minahan kamakailan. Ngayon, ang bunker ay nasa bingit ng paghihimagsik. Kung talagang mahalaga sa kanya ang kaligtasan ng bunker, mas mabuting suportahan niya si Robert. Sa wakas, nakumbinsi ang kapitan ng riot squad at pagbalik sa opisina. Nagpadala siya ng mensahe kay Robert, magkita sa orchard kung saan inilibing ni Robert ang kanyang ama. Isinalaysay niya ang mga detalye ng mga kamakailang kilos ni Lucas. Bagamat hindi alam ni Robert kung ano ang ginagawa ni Lucas, nagpahayag pa rin siya ng taus-pusong pasasalamat. Tila hindi ito nagustuhan ng kapitan ng mga riot police, at sinabi niyang ginagawa lang niya ito para makabawi sa nakaraan. Hindi pinansin ni Robert ang gago at agad na nalaman na si Lucas ay nagpapatakbo ng mga utos para kay Mayor Bernard. Pinayuhan ni Robert si Lucas bilang isang nakatatanda, na kapag nakuha na ni Mayor Bernard ang gusto niya, agad niyang itatapon si Lucas pabalik sa minahan. Nang makitang hindi natinag si Lucas, tinanong ni Robert ang tungkol sa kanyang ina na nagtatrabaho sa Departamento ng Paggamot. Ang ika-85 palapag, hindi ba? Ang tanong ay nagpatigil kay Lucas at tahimik siyang umalis. Hindi nagtagal, pumunta si Lucas sa bahay ng inapo ng dating direktor ng Departamento ng Impormasyon. Pagkatapos humingi ng paumanhin sa kanyang naunang pagiging bastos, taos-pusong ipinahayag ni Lucas ang kanyang paggalang sa dating direktor ng Departamento ng Impormasyon at pinuri siya bilang bayani ng bunker. Ang bagay na hinahanap ngayon ni Lucas ay may kinalaman din sa kaligtasan ng bunker. Ang pamilya ng inapo ng dating direktor ay tuluyang naantig, at sinabing ang yumaong hukom ay pumunta rin doon na may parehong layunin tulad ni Lucas. Sa wakas, ipinagpalit niya ang 2 libro para sa lumang aklat na iniwan ng dating direktor. Sabi nila sa pamilya, ang aklat daw ay isang lumang bersyon lang ng kasunduan. Biglang napagtanto ni Lucas sa silid, at mabilis siyang bumalik sa bahay ng hukom. Kumuha si Lucas ng isang aklat at ikinumpara sa kodigo sa liham. 2 pangungusap pa lang ang lumilitaw, kinilabutan na ang nagbabasa. Kung nakarating ka na sa puntong ito, dapat mong malaman na ang laro ay minamanipula. Sa wakas, nabasa ni Lucas ang liham na nakakodigo na iniwan ng dating direktor ng Departamento ng Impormasyon. Sabi sa liham, ang mga nagtatag ay nagtayo ng 50 hamba. Ang unang naisip ni Lucas, baka buhay pa si Juliet. Alam na ni Mayor Bernard ang mga impormasyong ito, pero ang mas eksakto, may 51 hamba, at si Juliet ay pumasok nga sa isa sa mga hambang iyon. Pero ang video mula sa helmet cams ay agad na naputol.
kaya hindi makumpirma kung buhay pa siya. Medyo nadismaya si Mayor Bernard at nagbilin sa kanyang katulong. Patuloy sa pag-decode ng susunod na nilalaman, sa wakas ay natapos ni Lucas isalin ang lahat ng impormasyon doon. Bukod sa 50 imbakan, gumawa rin ng mga tagapagtatag ng isang pananggalang. At sigurado si Lucas na hindi alam ni Mayor Bernard ang mga impormasyong ito. Gusto niyang iulat agad kay Mayor Bernard, pero pinagalitan siya ng kapitan ng SWAT team. Abala si Mayor Bernard sa mahalagang bagay, kung gusto mo siyang makita, kailangan mong maghintay dito. Nag-aalala at galit si Lucas na mag-isang bumaba sa pinakamababang palapag. Sa imbakan bilang 17, nasira-sira at walang tao. Ang pamilya ng nakaligtas ay matagal nang naninirahan dito. Sa panahong iyon, hindi lang sila nag-ampon ng isang ulila, kundi nagkaroon pa sila ng 2 anak, kaya't paunti ng paunti ang supply. Nagdulot ito ng pag-aalala at pangamba sa pamilya ng mga nakaligtas. Hanggang sa araw na ito, hindi sinasadya nilang natuklasan na may isang estrangherong nakapasok sa bunker. Ang taong iyon ay si Juliet, at nakita nilang nakasuot siya ng protection. Ang asawa ng nakaligtas, dahil sa likas na pag-iingat, ay gustong alisin ang nanghihimasok. Matapos ihanda muli ang mga armas na natabunan na ng alikabok, matagal na niyang nakita si Juliet na nakabitin sa lubid. Ang asawa ng nakaligtas, syempre, hindi palalampasin ang pagkakataong ito. Tumakbo para putulin ang lubid at nakita si Juliet na nahulog sa tubig. Akala niya, tapos na si Juliet, pero hindi niya inaasahan na maawa ang kanyang asawa. Palihim na nagtapon ng isang walang lamang bar-aisle sa tubig. Ito ang nangyari noong una. Nang pumasok si Juliet para tuklasin ang silid-imbakan numero 17, kaya nagkaroon ng malaking pagtatalo ang mag-asawang nakaligtas. Sabi ng asawa, hindi dapat saktan ang mga inosente, na walang dahilan, ilang araw lang, aalis din siya ng kusa. Pero hindi nila inaasahan na makukumbinsi ni Juliet si Solo na lumabas mula sa basement. Sa puntong ito, hindi na mapigilan ng asawa ang sarili. Kailangan niyang kumilos agad laban kay Juliet habang sumisisid ito para ayusin ang bomba. Mabilis na napigilan ng mag-asawang nakaligtas si Solo. Gayunpaman, hindi nila pinatay si Solo. Sa halip, pinilit nila itong buksan ang pinto ng basement. Sa ganitong paraan, hindi na mag-aalala ang pamilya nila tungkol sa pagkain. Pero hindi nila inaasahan na mas gugustuhin ni Solo na magsakripisyo kaysa ibunyag ang password ng pinto ng basement. Nang sandaling iyon, nasasaktan si Juliet dahil bumalik sa kanya ang mga palaso. Ang ampon na anak ng mga nakaligtas. Nagpanggap na walang malay para atakihin ng palihim si Juliet, pero kinontra siya ni Juliet. Nang harapin ang palaso, desperadong ipinaliwanag ni Juliet na gusto lang niyang makita si Solo. Minsan para makuha ang gusto niya at aalis agad. Agad na nagbigay ng kondisyon ang pamilya ng mga nakaligtas. Kapag nabuksan ang pinto ng basement, patatawarin nila pareho sina Juliet at Solo. Napilitan si Juliet na tanggapin ang tila imposibleng misyon na ito. Ang ampon na anak ng nakaligtas para makapasok sa basement sa lalong madaling panahon. Hindi rin siya nag-atubiling sundan si Paul sa bunker 16 sa pagkakataong ito. Sa wakas, napagtanto rin niyang hindi karapat-dapat si Mayor Bernard na maging Mayor Bernard ng bunker. Pagkatapos, inamin niya na mula nang makilala niya si Juliet, nagkaroon siya ng pagnanais na alamin ang katotohanan. Tuwang-tuwa naman ang grupo ni Knox nang si Paul ay sumali sa kanilang panig. Ang kagyat na problema ngayon ay kailangan nilang hanapin ang traidor sa pinakamababang antas. Kung hindi, malalaman na inatake nila ang departamento ng pamamahala. Sa tingin ng Deputy Police Chief, kailangan nila ng isang tao na may mataas na katayuan para makipagtulungan sa Team Knox at Shirley. At naisip nila ang isang taong akma, ang asawa ni Judge Robert. Kaya lang, putol na ang komunikasyon sa kasalukuyan. Mahirap din siyang kontaken. Pagkatapos ng talakayan, walang nangyari. Pumasok si Team Knox sa silid ni Martha. Nabalitaan niyang hindi raw lumalabas ng silid si Ginang Martha nitong mga nakaraang araw. Kaya dapat bisitahin si Ginang Martha para ipaliwanag na nag-aalala lang siya ng sobra para sa kapitan ng grupo. Ang tagapagtustos na nabihag ni Knox, tiniyak niya na ililigtas nila ito. Nang marinig ito, ang mukha ni Ginang Martha ay naging napaka-komplikado. Dahil siya mismo ang traidor na hinahanap ng lahat. Lahat ng pag-uusap nilang dalawa ay narinig ni Mayor Bernard. Pagkalabas ng grupo ni Knox sa pinto, ang paalala ni Mayor Bernard ay agad na lumabas sa computer. Hinihiling na siguraduhing laging nakabukas ang kamera, at hindi rin pwedeng umalis ng kwarto si Ginang Martha, na labis niyang ikinainis at ikinayamot. Samantala, nakabalik na si Lucas sa bahay niya at dinala ang lumang bersyon ng kasunduan sa bunker.
Ibinigay niya ito sa kanyang ina at pinakiusapang itago ng mabuti. Pagkatapos, tumalikod siya at nagpunta sa istasyon ng bantay papunta sa pinakamababang palapag. Ipinakita niya ang kanyang pagkakakilanlan bilang apprentice ng Departamento ng Impormasyon. Hindi na nagtanong pa ang gwardya at agad siyang dinala sa kabilang dulo ng istasyon. Hindi niya inaasahan na naglagay rin ng mga gwardya ang Departamento ng Mekanika dito. Napansin nilang hindi basta-basta si Lucas kaya balak nilang itapon siya. Sa gitna ng panganib, binanggit ni Lucas ang pangalan ni Juliet. Sabay-sabay silang tumigil, at di nagtagal, dumating si Shirley. Para bang nailigtas ang buhay, sumigaw si Lucas na maaaring buhay pa si Juliet. Gayunpaman, para malaman ang tiyak na dahilan, si Shirley ay kailangang dalhin siya sa pinakamababang palapag ng bodega. Sa pagkakataong ito, dumating si Mayor Bernard sa istasyon ng pulis at opisyal na nagdeklara ng pagtanggal sa pwesto kay Paul. Ang dahilan ay dahil nagpakana siyang nakawi ng pulbura mula sa Departamento ng Supply. Tahimik ang mga pulis, halatang hindi sila sang-ayon sa dahilan na ito. Si Paul, na nasa pinakamababang palapag, ay hindi pa alam na nadamot siya. Sinusubukan niyang ipasok ang isang piraso ng papel sa gwardya. Hindi nagtagal, dumating si Hukom Robert ayon sa usapan. Hindi niya inaasahan na ang mga gwardya dito ay mga tauhan niya. Kinuha ni Paul ang isang nakatiklop na papel at sinabing gusto niyang sabihin. Ang tungkol sa asawa ni Robert pagka-uwi ni Robert. Nakita ang larawan ng damuhan at asul na langit sa papel. Bigla silang nagkaroon ng kuryosidad sa labas ng mundo. Nag-usap silang dalawa at nagdesisyon si Robert na humanap ng paraan para makuha ang susi. Papunta sa basement, ang asawa ni Robert ang bahala sa lihim na pakikipag-ugnayan sa Departamento ng Mekanikal. Ang matagumpay na pakikipag-ugnayan ni Paul kay Hukom Robert ay nagbigay din ng inspirasyon sa grupo ni Knox. Nagtataka sila kung paano nakapagpadala ng balita ang especially iya sa pinakamababang palapag. Bago sila sumugod sa Departamento ng mga Supply, sinabi ni Hank na, para magawa iyon ng ganoon kabilis, bukod sa radyo, computer lang ang posibleng gamitin. Biglang nagkaroon ng ideya si Knox, kaya pumasok siya sa silid ni Ginang Martha, na tila alam na niya kung sino ang especially iya. Natigilan sina Mayor Bernard at Ginang Martha sa harap ng monitor, hanggang sa banggitin ni Knox ang pangalan ng ibang tao. Saka lang sila nakahinga ng maluwag, pagkatapos ay sinabi ni Knox ang susunod na plano ng paghihimagsik. Iyon ay ang paggamit ng pulbura na kinuha mula sa Departamento ng Supply. Samantala, si Juliet sa Bunker 17 ay naghahanap pa rin ng mga pahiwatig tungkol sa code ng lock habang dumadaan sa dalawang bangkay. Ang ampon ng pamilya ng nakaligtas ang kusang nagpaliwanag kay Juliet. Ang dalawang yun ang mga magulang ng asawa ng nakaligtas. Ilang taon na ang nakalipas, nabuksan nila ang password at nakapasok sa basement. Pero pinatay sila ni Solo, kaya galit na galit ang asawa ng nakaligtas kay Solo. Sa wakas, nabawasan ang sama ng loob ni Juliet pagbalik niya para halughugin ang aparador. Nagulat si Juliet nang makita ang isang protective suit sa loob. Pero agad niyang pinigilan ang pagkabigla niya at isinama ang kanyang ampon. Umalis sila sa bahay ng direktor ng Information Department, tapos lumingon at pumasok sa katabing silid-aralan. Ang yumaong mga magulang ng nabalong asawa ay nakapasok na pala sa basement. Siguradong may pattern ang password ng pinto. Maingat na kinakalkula ni Juliet batay sa mga dokumentong natagpuan. Hirap na hirap bago nahanap ang dalawang set ng numero. Pero sayang, maling password ang lumabas sa lock ng pinto. Hindi nawala ng pag-asa si Juliet. Naalala niya na interesado si Solo sa pagiging apprentice sa Departamento ng Impormasyon at pamilyar sa kapaligiran sa loob ng silid-aralan. Bigla siyang may naisip na posibilidad, dali-daling nagtanong kung kailan nangyari ang rebelyon. Sabi ng ampon nila, napakabata pa raw ng nanay niya noon. Sa wakas, nakumpirma ni Juliet ang hinala niya. Nang maganap ang rebelyon, si Solo ay bata pa lang at nag-aaral sa klase. At sa isang mesa, natagpuan din niya ang tunay na apelyido ni Solo. Tuwang-tuwa si Juliet at dali-daling hinanap ang mag-asawang nakaligtas. Sinabi niyang kung papayagan siyang makita si Solo, may paraan siya para mabuksan ang pinto ng basement. Nang makita ng ampon nila na inilabas niya ang pamana ng ina ng asawa, pumayag na rin ang mag-asawa. Dinala ng asawa si Juliet sa selda ni Solo. Kahit wala sa magandang kalagayan si Solo, matigas pa rin ang ulo niya at ayaw niyang may pumasok sa basement. Dahil iyon ang pangako niya sa kanyang guro. Hindi niya akalain na igigiit ni Juliet na hindi siya estudyante ng direktor, kundi anak nito. Habang nagugulat si Solo, lumabas ang asawa ng survivor na may dalang pana.
Gusto niyang malaman kung paano namatay ang kanyang mga magulang. Nanginginig na sinabi ni Solo na napilitan siya. Nang pumasok ang mga magulang niya sa basement, hindi sinasadya nilang napulot ang baril sa pinto at tinamaan si Solo. Pagkatapos, pumasok sila sa imbakan ng pagkain, at sa kabutihang palad, hindi namatay si Solo, sa halip ay ikinulong niya sila doon. Hanggang sa sila'y mamatay para patunayan na totoo ang sinasabi niya. Ipinakita ni Solo ang sugat ng bala sa kanyang tiyan, at napagtanto nilang nalutas na ang alitan sa pagitan nila. Patuloy na nagpayo si Juliet. Nang sabihin ni Juliet na noong naganap ang pag-aalsa, 12 taong gulang pa lamang si Solo, bigla niyang naalala na noong kakapasok pa lamang niya sa basement kasama ang kanyang ama. Nakita niya mismo na pinatay ang kanyang ama. Pinatay si Juliet agad para pag-aralan ang pinakamahalaga. Noon, sinabi sa kanya ng direktor ng Departamento ng Impormasyon na huwag magbukas ng pinto. Gusto lang niyang tiyakin ang kaligtasan ng anak niya, hindi para pigilan ang sino man na pumasok. Masyado pang bata si Solo at labis na na-stimulate, kaya't ipinilit niyang ituring ang sinabi na iyon bilang utos. Sinabi ni Juliet sa kanya na ilagay ang sarili niya sa posisyon ng asawa ng mga nakaligtas. At isipin dahil may mga anak din sila at gusto nilang mabuhay ang mga anak nila. Sa wakas, nabuksan din ng matigas ang ulo na si Solo ang kanyang puso. Pagkatapos, dinala niya ang lahat sa basement na punong-puno ng supply. Si Juliet at ang iba pa ay nagtatakang tumingin sa paligid. Ibinigay ni Solo sa bawat isa ang isang kahon ng ice cream, mga relikyang hindi pa nila nakikita. Kasabay nito, kinuha niya ang protective suit na nakatago sa ilalim ng chessboard. Tiningnan siya ni Juliet nang may paninisi, sinasabing may extrang suit sa bahay ng direktor ng Departamento ng Impormasyon. Ngumiti si Solo dahil alam din niya ang sikretong ito. Ngunit mabilis niyang napagtanto na maaaring kunin ni Juliet ang protective suit at umalis. Pero hindi pa rin siya nag-atubiling iligtas siya. Samantala, dinala naman ni Shirley si Lucas sa ipinagbabawal na lugar. Sa pinakamababang palapag ng bodega, tanaw ang ibaba na lubos na natatakpan ng madilim na tubig sa lupa. Hinala ni Lucas na siguradong may mga bomba ng tubig dito. Kung hindi, hindi bababa ang tubig ng ganito. Sa anumang paraan, kailangan niyang bumaba at tingnan. Magandang loob na nag-abot si Shirley ng mahabang lubid. At tinupad din ni Lucas ang kanyang pangako na ipaliwanag ang kanyang hinala na maaaring si Juliet ay buhay pa. Pagkatapos, bumaba siya gamit ang lubid. Pero nang mahulog siya sa tubig, napansin niyang ang lalim nito ay hindi pa nga umaabot sa baywang ni Lucas. Tuwang-tuwa siyang tumingin sa paligid. Nakita nga niya ang isang tunnel sa dingding. Sabik siyang pumasok pero agad siyang hinarang ng isang pintuang bakal. Sinabi ni Lucas na nakatanggap siya ng utos mula sa dating direktor. Nagsalita ang boses sa likod ng pintuang bakal. Seryoso niyang sinabi na 3 tao lang ang nakapunta rito. Ang dating direktor ng Departamento ng Impormasyon, ang dating hukom, at ang huli ay ang nobyo ni Juliet. Gayunpaman, walang karapatan ang nobyo ni Juliet na magsimula ng usapan. At kasunod nito, makakatanggap din si Lucas ng utos, katulad ng dating direktor ng Information Department at dating hukom. Kung ibubunyag ni Lucas ang usapang ito sa kahit sino, ang plano ng contingency ay ikikilos. Sabi ni Solo, mayroong 50 bunker, ngunit sabi ni Mayor Bernard, mayroong 51 bunker. Sa totoo lang, espesyal ang bunker number 51. Sa oras ng panganib, ang pamunuan sa loob ay pipindot ng buton para sa pagpuksa upang agad nalipulin ang mga residente sa 50 bunker. Ang natitira na lang ay ang planong pang-emergency na binanggit ng boses sa likod ng pintong bakal. Ang laban sa bunker ay malapit na ring matapos. Nasakop na ng mga residente ng bunker ang lugar sa itaas. Tinawag ni Knox ang mga pangunahing miyembro para sa isang pagpupulong. Papaiikli na ang supply at ang sakahan na nasakop nila ay maaaring mabawi anumang oras. Nagdesisyon si Knox na maglunsad ng agarang kontra-atake. Sa pagkakataong iyon, siya at si Shirley ang mangganguna sa pag-atake para lampasan ang hadlang. Para pigilan ang mga sundalo sa loob ng 3 oras. Habang ginagawa yun, pasasabugin ng iba ang generator sa basement. Tutol si Paul sa mapanganib na planong ito, dahil gusto lang niya ang katotohanan, pero determinado si Knox. Kung hindi raw nila itutuloy, hindi nila malalaman ang katotohanan. Pero hindi nila alam na lahat ng sinasabi at ginagawa nila, nakikita ni Mayor Bernard. Kaya syempre,
hindi siya papayag, at agad niyang ipinatawag ang lahat ng sundalo. Umalis para masiguro ang kaligtasan ng generator. Sa tabi ng harang na bakal papunta sa basement, biglang narinig ng mga gwardya ng Departamento ng Mekanikal ang tunog ng mga bar aisles na bakal na bumabagsak sa lupa. Bago pa man nila maintindihan ang nangyayari, isang malaking bar aisles ng langis ang nahulog mula sa itaas. Ang harang na bakal na nakaharang sa daan ay agad na nawasak. Isang malaking bilang ng mga sumusugod na sundalo ang bumaba, na nagdulot ng pagkatakot sa lahat sa Departamento ng Mekanikal. Hindi pa naisa sa katuparan ang kanilang plano, ngunit narating na ng mga sumusugod na sundalo ang pintuan nila. Kailangang kumilos agad si Knox at sumugod sa mga kalaban. Pero walang saysay ang ginawa niya, kaya nabihag siya. Nagtago sa loob ng bahay ang mga tauhan ng Departamento ng Mekanika at ang mga pangunahing miyembro. Nahuli na rin ang lahat ng natira. Si Mayor Bernard sa control room, nakahinga ng maluwag dahil mas naging maayos ang operasyon kaysa sa inaasahan. Ngayon, kailangan na lang siguraduhin ang kaligtasan ng generator. Nakaramdam ng matinding takot sina Judge Robert at ang kanyang asawa. Katatapos lang nilang tulungan ng Departamento ng Mekanika sa basement na magpadala ng mensahe. Pero hindi nila inaasahan na guguho ng ganito kabilis ang panig ng mekanikal. Labis na nag-aalala si Robert na lilinisin siya ni Mayor Bernard. Pero pakiramdam ng asawa ni Robert, hindi ganoon kasimple ang lahat. Sa puntong ito, karamihan sa mga rebelde ng Departamento ng Mekanikal ay nakakulong na. Sa kantina, may isang taong naninira ng mga gamit, hanggang sa hindi sinasadyang matuklasan na ang nagpapakita ng mundo sa labas ay isa lamang malaking screen. Lalo nitong pinaniwalaan sila na puro kasinungalingan at gawa-gawa lamang ang sinasabi ng mga nasa itaas. Kinukumpirma nila na buhay pa si Juliet. Hindi sinasadyang nakita ni Shirley si Lucas sa gitna ng mga tao. Gusto niyang malaman kung ano ang natuklasan niya sa basement, sa ilalim, pero wala nang bakas ng dating sigla sa mga mata ni Lucas dahil narinig na niya ang tungkol sa contingency plan. Sa harap ng pintuang bakal sa basement, balak sanang bumalik ni Lucas sa itaas na bahagi ng cellar, at sabihin kay Mayor Bernard ang lahat ng nalalaman niya. Pero hindi niya inaasahang makakaharap niya ang pag-aalsa sa daan, kaya ikinulong siya sa dining hall. Hindi nagtagal, dumating ang grupo ni Knox kasama si Paul at ang mga pangunahing miyembro. Ang mga naiiba ay kinukuha at ikinukulong ng mag-isa sa isang kulungan ng istasyon ng pulis kung saan mas mahigpit ang pagbabantay. Sa mga oras ding ito nabunyag ang pagkakakilanlan ni Martha bilang especially iya. Ayon sa naunang kasunduan, siya at ang pinuno ng Departamento ng mga Materyales ay palalayain. Ngunit hindi inaasahan, ang pinuno ng Departamento ng mga Materyales ay labis na nalungkot. Dahil mas gugustuhin niyang magsakripisyo sa bilangguan kaysa makipagsabuatan sa isang taksil. Hindi na nagpaliwanag si Martha at tumalikod. Pumasok sa opisina ni Mayor Bernard na may dalang bag sa likod. Nang makita ang mapagtagumpay ng ngiti niya, pinaalalahanan ni Martha na huwag muna siyang magdiwang. Pero kalmado pa rin si Mayor Bernard dahil kontrolado na ng mga stormtrooper ang generator. Kailangan lang nilang madesarmahan ang mga pampasabog na ikinabot ng mga mekaniko sa tamang oras. At matatapos na ang lahat, inanyayahan niya si Martha na umupo at maghintay. Hindi nagtagal, nakatanggap muli ng magandang balita si Mayor Bernard. Ang mga pampasabog na ikinabot sa generator ay hindi pala nakakabit sa fuse. Pero hindi nagbago ang ekspresyon ni Martha at nagsimula siyang magkwento. Noong nagtatrabaho pa siya sa Departamento ng Mekanika, dahil masyadong maingay ang generator, si Martha ay lumikha ng sarili nilang sign language. Pagkatapos itong matutunan ng mga mekaniko, kahit hindi sila nagsasalita, nakakapag-usap pa rin sila. Namutla si Mayor Bernard nang marinig niya ito, at napagtanto na ang usapan na narinig niya sa CCTV ay isang palabas lamang na isinagawa ni Martha at ng iba pa. Sa totoo lang, alam na nila na sila'y minamanmanan. Sa pamamagitan ng sign language noon, ang tanging tao sa basement na hindi nahuli ay ang tatay ni Juliet. May dala siyang sugatang riot guard, at sabi niya pupunta siya sa medical wing sa itaas para magpa-opera. Sa tulong ng isang babaeng guard, nalampasan niya ang mga harang na itinayo ng mga riot guard pagdating sa hagdanan sa gitnang palapag. Sinenyasan ng tatay ni Juliet ang lahat na huminto. Ilang riot guard ang kusang umalis, lumalabas na tauhan sila ni Robert. Tapos, yung pasyente sa stretcher, umupo ulit. Si Hank pala iyon, at yung inihigin niya, puno ng pampasabog. Ang balak nila ay sirain itong hagdanan. Pero napagtanto ng ama ni Juliet na nagpadalos-dalos siya. Nawala niya yung timer sa stretcher, kaya kailangan na lang nilang manual na pasabugin.
Nagdesisyon ng ama ni Juliet na tanggalin ang kanyang relo. Ibinigay niya kay Hank at sinabing kung buhay si Juliet, tulungan siyang ibigay ito sa kanya pagkaalis ni Hank. Pinulot ng matandang ama ang cable na nakakabit sa pampasabog. Samantala, si Martha naman ay nagsisimula ng magbilang pababa sa harap ni Mayor Bernard. Pero nang umabot siya sa 0, walang nangyari. Sa halip, may isang tauhan na dumating para iulat na ang pampasabog sa generator ay tinanggal na. Ikinatuwa ito ni Mayor Bernard, pero agad din, may malakas na pagsabog na narinig mula sa di kalayuan. Lumabas na ang ama ni Juliet ang nagpasabog ng malakas na shockwave na sumire sa hagdanan mula ika-70 hanggang ika-72 palapag. Sa wakas, nakita na ni Mayor Bernard ang tunay na plano ng Mechanical Division. Sa pagkakataong ito, lahat ng mga riot trooper ay ipinadala niya sa ibaba, at hindi sila makakaakyat para tumulong sa maikling panahon. Kasabay nito, ang pinto ng kulungan kung saan nakakulong ang mga pangunahing miyembro ng Mechanical Division ay binuksan ng mga pulis. Lumabas na sila pala ay mga tauhan ni Paul, at nakatanggap ng mensahe mula kay Robert, kaya naman, nagkaisa sila para isagawa ang palabas na ito. Pinalaya si Knox at ang iba pa. Mabilis silang nakarating sa dining hall sa tulong ng ilang especially iya. Matagumpay nilang nailigtas ang mga tauhan ng Departamento ng Mekanika na nakakulong sa loob. Ngayong wala ng suporta ng mga stormtrooper, kontrolado na ang middle at upper level. Dahil kontrolado na ng Departamento ng Mekanika, labis na nadismaya si Mayor Bernard. At sa kanyang galit at kawalan ng magawa, nakita niyang lumapit si Lucas. Nagdesisyon si Lucas na balewalain ang babala ng mekanikal na boses mula sa bakal na pinto, at sinabi ang tungkol sa contingency plan. Ito ang huling regalo ni Lucas para kay Mayor Bernard, dahil itinaas niya siya para wala na silang ugnayan. Ngayon, gusto na lang niyang gugulin ang kanyang mga huling sandali, kasama ang kanyang pamilya. Si Mayor Bernard naman, nang marinig niya ito, ay namutla, at umakyat sa hagdan na parang isang zombie. Nagkataon namang nakasalubong niya si Judge Robert, at nalaman niyang matagal na nitong gustong maging direktor ng Departamento ng Impormasyon, kaya inalok ni Mayor Bernard si Robert na maging kanyang apprentice, at ibigay sa kanya ang susi at password ng core vault. Si Robert ay nagdududa at agad na nagpunta sa bahay ni Lucas. Gusto ni Robert malaman kung anong balita ang nagpawalang gana kay Mayor Bernard. Naalala ni Lucas ang babala ng boses mula sa pinto, at hindi nagbunyag ng anumang impormasyon tungkol sa contingency plan. Sa halip, hindi direktang ipinaalala ni Lucas kay Robert na mas mabuting pumunta sa core vault. Tingnan, baka doon niya matagpuan ang sagot. Sinunod ni Robert ang payo at nagpunta sa vault kasama ang kanyang asawa, at ang anak niya, pero hindi niya akalain na pagkatapos magpakilala, hilingin ng artificial intelligence na umalis si Robert kasama ang anak niya. Tanging ang asawa niya lang ang pinayagang manatili, habang si Mayor Bernard naman ay parang isang debotong nawalan ng pananampalataya. Lumabas siya ng bahay na may maliit na bag sa likod. Dumiretso siya sa dining hall sa pinakataas na palapag at mabilis na pumunta sa management department. Binunot ni Robert ang kanyang baril at pinalabas ang lahat. Isang gwardya lang ang pinaiwan niya sa loob. Samantala, sa wakas ay nakita na rin ni Martha ang kanyang mga kasamahan. Nawala na rin ang hindi pagkakaintindihan sa pagitan niya at ng asawa. Ang mga residente sa basement ay parang baha na patungo sa pintuan. Kumbinsido sila na ang mundo ng nakalalasong gas sa labas ng bunker ay gawa-gawa lamang ng management. Ngayon, gusto nilang lumabas para makalanghap ng sariwang hangin. Hindi na kayang pigilan ng ilang departamento ng impormasyon sa itaas. Lumabas si Paul mula sa karamihan para sana silang kumbinsihin. Tumigil na sa paglaban si Mayor Bernard dahil gusto lang nilang malaman ang katotohanan. Pero sa kasamaang palad, kinaladkad siya agad ng galit na mga tao. Dahil sa sitwasyon ngayon, walang may panahon para makipag-usap. Sa gitna ng sigawan, kumuha sila ng martilyo para wasakin ang pinto patungo sa labas, at sakto namang may isang figure na lumitaw sa screen ng kainan. Agad silang tumigil hanggang sa lumapit ang taong iyon sa camera. Saka lang nila napagtanto na si Juliet pala iyon. Naghiyawan sila sa tuwa dahil ang idolo nilang si Juliet ay buhay pa pala. Ang lakas ng hiyawan kaya, rinig na rinig ni Mayor Bernard sa kanyang silid. Lumapit siya sa screen at tumingin. Kinuha ni Juliet ang isang piraso ng tela na may nakasulat na panganib. Pagkatapos niyang paalalahanan ang lahat na huwag lumabas, susubukang buksan ni Juliet ang pinto. Pero hindi niya inaasahan na kusang babukas ang pinto ang bakal. Habang pababa siya sa hagdan patungo sa basement, nakasalubong niya si Mayor Bernard na nakasuot ng protection. Siguradong kabubukas lang niya ng pinto at nalaman niyang bumalik si Juliet para iligtas ang lahat.
Unti-unting nababago ang mukha ni Mayor Bernard at sinasabing lahat ng ginagawa ni Juliet ay walang saysay, katulad niya. Maraming isinakripisyo si Mayor Bernard para sa silungan. Pero sa huli, napagtanto niyang walang saysay ang lahat. Biglang naitanong ni Juliet ang tungkol sa contingency plan na ikinagulat ni Mayor Bernard. Kamakailan lang din nalaman ni Mayor Bernard ang impormasyong ito mula kay Lucas tungkol sa tinatawag na contingency plan. Ibig sabihin, kung gusto nila, kaya nilang puksain ang lahat sa loob ng silungan. Kahit kailan. Mariing umiling si Juliet at sinabing may paraan siya para pigilan iyon. Bago iyon, noong nasa silungan 17 si Juliet, tinulungan niya si Solo na maibsan ang kanyang matagal ng problema. Maghahanda ng sumama si Solo kay Juliet pabalik sa silungan. Dahil mayroon silang dalawang protection, pero bago siya sa Molo, gusto niyang bisitahin ang bahay niya. Ang pamilyar na ayos sa pasilyo ay nagpapaalala. Sa mga nakalimutang alaala niya, unti-unting bumabalik. Si Juliet, sa tabi niya, ay balisa at nagmamadali. Nagmadali si Solo na umalis nang lumabas sila ng silid. Di sinasadyang nakita ni Solo ang papel sa mesa na may 4 na salita, plano sa pagtakas. Namutla siya at dali-daling hinabol si Juliet. Sinabi niya na noong bata pa siya, narinig niya ang kanyang mga magulang, na pinag-uusapan ito, kapag nagkaroon ng pag-aalsa sa imbakan. Kung gayon, ang tinatawag na contingency plan ang sisimulan. Ang nakalalasong gas ay ilalabas, sapat para puksain ang lahat sa loob ng bunker. Buti na lang, ang tatay ni Solo ang direktor ng Information Department at alam niya ito. Kaya kasama niya ang nanay niya para pigilan ito, kung hindi, ang mga tao sa bunker. Hindi pa man nakakalabas ay mamamatay na lahat sa loob. Napailing si Juliet pagkarinig nito. Labis siyang nag-aalala na ang rebelyon sa bunker. 16 na ay magsisimula rin ng contingency plan. Pero buti na lang, mayroon siyang blueprint ng istruktura ng bunker sa bahay ni Solo. Kaya mabilisang nakahanap si Juliet ng isang tubo na palabas sa mundo sa ika-14 na palapag. At dito rin nagtatrabaho ang nanay ni Solo. Walang duda, ito ang tubo ng nakalalasong gas. Nang ma-activate ang contingency plan, labis na nagulat si Juliet. Kailangan niyang bumalik sa silid imbakan numero 16 sa lalong madaling panahon para takpan. Sarahan ang bakana ng tubo bago magsimula ang pag-aalsa. Pero nang bumalik silang dalawa sa core storage, natuklasan nila na ang protective suit ay kinuha mula sa bahay ng direktor. Kinagat ng daga ang bahagi ng impormasyon, kaya lalong nawalan ng pag-asa si Juliet. Ang mas nakakalungkot pa, hindi rin alam kung nasaan ang natitirang kasuotan para sa sunog. Nag-alala siya at hinanap ito, pero si Solo lang ang nakita niya. Lumabas siya mula sa tubig na suot ang protection, para lang pala subukan ng pagiging selyado ng kasuotan. Labis na naantig si Juliet, pero nanganganib ang mga kasamahan niya sa imbakan. Bilang 16, kaya kinailangan niyang magpaalam kay Solo, at mag-isang umuwi, alam niyang mapipigilan ni Juliet ang contingency plan. Kaya dahan-daang ibinaba ni Mayor Bernard ang kanyang armas nang bumukas ang pintuang bakal papasok. Sabik na sabik si Juliet na lapitan si Mayor Bernard, huli na para pigilan siya. Pero biglang bumuga ng malaking apoy ang mga umbok sa pader. Sadyang isinara ni Mayor Bernard ang pinto para ikulong si Juliet para sunugin siya ng buhay. Sa huling bahagi ng pelikula, bumalik ang kwento sa modernong mundo, kung saan nag-uusap ang isang lalaki at isang babae. Mukhang nangyari ang yugtong ito bago pa man ang mga bunker itinayo. Mula sa pag-uusap, mahihinuhan na. Lumalala ang tensyon sa pagitan ng mga bansa at handa na silang gumamit ng mga armas nuklear. Siguro ito ang pinagmulan ng mundong pagkatapos ng apokalipsis. Ang mga candy na karaniwang nakikita sa mga convenience store. Lumitaw din sila bilang mga relikya ng kasaysayan na minsang umiral. Nagtapos ang pelikula na may wakas na naglalaman pa rin ng maraming sikreto tungkol sa bunker. At kung mabubuhay si Juliet para ipagpatuloy ang pagliligtas sa mga residente ng kanyang bunker. Lahat ng iyan ay posibleng masagot sa susunod na pelikula.